Gulat na gulat ang lahat nang makita si Goku habang nakatayo ito sa arena, napapaligiran ng isang nagliliwanag na aura na hindi pa nila nakita noon. Tumaas ang kanyang buhok, kumikinang sa isang maningning na gininto ang liwanag, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, kumikinang ang mga ito na parang ginto, tulad ng mga nakakompres na araw sa isang tingin. Ito ay hindi lamang isa pang pagbabagong anyo, ito ay isang bagay na lampas sa Ultra Instinct. Si Whis, Gohan, Krillin, maging si Vegeta sa kanyang sulok, bawat isa ay nanigas sa kanilang kinatatayuan, na puno ng pagkamangha at pagkabalisa. Si Goku, nakapikit, ay nakikinig sa isang malalim na panloob na boses. Ang boses ni Goten. Nagpasalamat siya at bumulong sa kanyang sarili. Anak ko, nag-iwan ka ng isang piraso ng iyong sarili sa loob ko. Ang iyong lakas, ang iyong sakit, ang iyong pananampalataya sa akin. Walang mawawala sa iyong sakripisyo. Pagkatapos ay idinilat niya ang kanyang mga mata, kasabay ng pagkislap ng gininto ang liwanag sa loob nito, niyanig ang hangin sa paligid niya. Sa kanyang puso, parang kulog, umalingaw-ngaw ang kanyang pangako. Goten, isinusumpa ko, kahit na ang buong universe ay lumaban sa akin, ipaghihiganti kita. Habang iniunat niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang mag-charge, ang mismong kalawakan ay nanginig. Ang kanyang dagundong ay niyanig ang lupa, niyanig ang kalangitan, at hinati ang lupa sa ilalim nila. Ang kanyang mga kaibigan ay natigilan sa napakalaking pagbabago. Maging si Whis ay hindi nangahas na lumapit. Ang mga shockwave ay hindi huminto sa Earth. Narating nito ang mga kaharian ng mga hari. Sina Belmod, Champa, at ang iba pang mga God of Destruction ay pawang nakaramdam ng matinding presyon. Ang ilan ay bumulong ng may pag-aalala. Ito ay isang walang kapantay na kapangyarihan. Ang iba ay tumutol. Kung hahayaan nating magpatuloy ito, wala sa ating pamamahala ang mananatili. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Sa palasyo, ang batang si Zeno Sama ay pumalakpak at tumawa. Wow, bumalik na ang ating bayani, ang saya nito. Ngunit ang Grand Priest na nagdidilim ang kanyang mga mata sa galit ay naisip sa sarili. Tama na, hindi ko na ito hahayaang magpatuloy pa. Kailangan kong humanap ng pagkakataong makialam. Naabot na niya ang isang antas na nagbabanta kahit sa aking mga anak. Sa wakas, tumigil ang panginginig, ngunit ang katahimikang sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang bagyo. Nakatayo si Goku, nakapikit na parang nakikipaglaban sa isang panloob na labanan upang kontrolin ang bagong pagbabagong ito na sumabog mula sa kanyang kaibuturan. Nahirapan ang kanyang mga kaibigan na huminga, bumulong si Krillin. Si Goku ba yan, o may iba pa tayong tinitingnan? Matatag na sabi ni Gohan. Ang kapangyarihang ito, parang hindi lang lakas ng isang mandirigma. Ito ay isang bagay na hindi kayang abutin kahit ng mga hari. Lahat ng mata ay napalingon kay Whis, naghihintay ng kanyang paghatol. Siya ay bumuntong hininga, nag-aalala sa kanyang boses, at ipinahayag. Ang nakikita ko sa harap ko, ay hindi pa nakakamit ni numan. Ito ay isang pambihirang pagsasanib sa pagitan ng Ultra Instinct at ng Super Saiyan Transformation. Isang halo na hindi mailalarawan. Maaari ko itong tawaging, ang Golden Ultra Instinct. Nang sumanib ang kapangyarihan ni Goten kay Goku, isinabuhay niya ang teknik sa mismong anyo ng isang Super Saiyan sa unang yugto nito. Gayunpaman, naniniwala akong hindi pa kumpleto ang pagbabagong ito. Natigilan ang lahat. Halos sumabog sa galit si Vegeta, nanginginig ang kanyang mga kamao habang sumisigaw sa sarili. Kakarot, muli, nalampasan mo na naman ako. Umabot na siya sa punto na kaya niyang paglaruan ang mismong teknik at pagsamahin ito sa Super Saiyan. Paano ko ito titiisin, nauna na naman siya sa akin ng 2 hakbang. Ngunit si Beerus, ilang hakbang lang ang layo, ay hindi nagbabahagi ng kanyang pagkamangha. Napakatindi ng kanyang pagkatensyon, nakatitig kay Goku na ang nagliliyab na gininto ang mga mata ay walang ibang laman kundi paghihiganti. Dahan-dahang naglakad si Goku patungo kay Beerus. Ang bawat hakbang ay parang isang talim na humihiwa sa hininga ng mga nanunood. Pinagpapawisan si Whis at ang mga magulong kaisipan ay tumatakbo sa kanyang isipan. Walang paraan na makakayanan ni Beerus ang kapangyarihang ito. Kailangan kong makialam, pero kung gagawin ko iyon, masasaktan ko ang pride niya.
Mas mahalaga sa kanya ang kanyang dignidad kaysa sa kanyang buhay. Huminto si Goku sa harap mismo ni Beerus, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay patungo sa kanya nang hindi nagsasalita. Natagpuan ni Beerus ang kanyang sarili sa isang posisyon na walang sino man ang maiinggit sa bawat titig na nakatuon sa kanya. Kahit ang iba pang mga destroyer ay nanood, naghihintay sa kanyang reaksyon. Hindi niya kayang magmukhang mahina o duwag. Umungol si Beerus, ang kanyang boses ay yumanig sa kalawakan. Wala akong iiwan na bakas ng iyong pag-iral, Goku. Ang kanyang katawan ay nagliyab sa isang malakas na agos ng enerhiya na nagpakawala ng isang atake na bunga ng sugatang pagmamataas at matagal ng pinipigilang galit. Ito ay isang pagsabog na hindi katulad ng anumang nasaksihan kay Beerus noon. Umatras ang mga kaibigan ni Goku, sumisigaw. Goku! Akala nila ay nilamon na siya ng mapaminsalang bagyo. Kahit si Gohan ay sumigaw. Ama! Ngunit sa gitna ng tumataas na alikabok at lumilipad na mga kalat, isang nakakakilabot na pangungusap lamang ang lumabas sa mga labi ni Whis. Ang kanyang kalmadong tono na parang kidlat. Hindi pa niya nagagamit ang kahit kaunting bahagi ng kanyang bagong kapangyarihan. Umulan ng katahimikan sandali. Pagkatapos ay tuluyang nawala ang alikabok. Nakatayo si Goku kung saan siya naruroon. Nakataas pa rin ang kanyang mga kamay kay Beerus. Walang kahit katiting nagasgas ang katawan niya. Higit pa riyan, walang ipinakitang pag-aalala ang kanyang ekspresyon na parang wala siyang naramdaman kahit kaunti. Nanlaki ang mga mata ni Beerus, mas nanginginig ang kanyang katawan kaysa dati. Sa ibang planeta, tahimik na nanunood si Champa. Kinakagat ang kanyang mga ngipin, nilamon siya ng galit, hindi dahil natamaan si Beerus, kundi dahil ang kalaban ni Beerus ay si Goku. Ibinaba niya ang kanyang kamay, sumisigaw. Ang lintik na Goku, palaging lumalagpas sa mga limitasyon. Hindi ko na siya hahayaang umangat pa. Ngunit si Vados, sa kanyang tabi, ay pumikit at dahan-daang umiling. Kalmado ang kanyang boses, ngunit napakalamig. Huwag mong ituloy ang iniisip mo, Champa. Ang pakikialam ngayon ay hindi isang opsyon. Ang nakikita mo sa harap mo ay malayong malayo sa iyong abot. Ang pagharap sa tunggalian na ito ay maaaring mga hulugan ng iyong pagkalipol. Sa daigdig, ibinoling ni Goku ang kanyang gininto ang kumikinang na mga mata pabalik kay Beerus. Ang kanyang malamig na mukha na may dalang matalim na pangungutya. Malalim at nakakasakit ang kanyang boses. Kaya ganito nagtatapos ang God of Destruction. Inaasahan kong kahit papaano ay magagalaw mo ako ng ilang sentimetro. Pero mukhang kailangan kong madaliin ang katapusan mo, Beerus. Bago pa man maintindihan ng sino man, nawala si Goku na parang kidlat. Muling lumitaw sa harap ni Beerus. Isang malakas na suntok na napakabilis ang tumama sa kanyang dibdib. Walang nakakita sa galaw, kahit si Whis na bumulong sa gulat. Yung bilis. Ngayon lang ako nakasaksi ng ganito. Bumagsak si Beerus sa lupa ng may brutal na puwersa. Ang kanyang katawan ay nakahandusay, hingal na hingal, at nalulunod sa kawalan ng magawa. Sumulong si Goku ng may mahinahon at mabibigat na hakbang. Bawat isa ay naglalabas ng pangamba, ang kanyang boses ay malamig, walang awa. Huwag kang mag-alala, sinusubukan ko lang ang epekto ng bagong pagbabagong ito. Ang suntok na iyon na nagpabagsak sa iyo, 1% lamang ito ng aking kapangyarihan. Nanginig ang lahat, maging ang mga mata ni Vegeta ay nanlaki sa kawalan ng paniniwala. 1%. At ang pagbabagong ito ay hindi pa kumpleto. Bumulong si Piccolo sa gulat. Kung totoo iyon, wala nang pag-asa si Beerus. Kumulo ang galit sa loob ni Goku na parang isang selyadong bulkan, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ipinagtanggol kita, Beerus, kahit mula sa puot ng sarili kong anak, ngunit wala kang pag-aatubiling kunin siya sa akin. Ngayon ay hindi kita patatawarin. Yumayanig ang lupa sa bawat hakbang niya. Bahagya pang inangat ni Beerus ang kanyang ulo na humihingal nang makita ang anino ni Goku na papalapit. Maging si Whis ay nakatayong naninigas sa tunggalian, nahihirapan sa pagitan ng tungkuling protektahan si Beerus at ng katotohanang bumabalot sa kanyang pananahimik. Itinaas ni Goku ang kanyang kamay, ang gininto ang enerhiya ay nagliliyab, ang kanyang nagliliyab na mga mata ay nakatitig kay Beerus. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Ito na ang iyong katapusan, Beerus.
Ngunit bago pa niya mailabas ang kanyang kapangyarihan, ang mismong kalawakan ay nayanig ng isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa palasyo ni Zeno. Ito ang Grand Priest na mas galit kaysa sa narinig ng sinuman. Whis, makialam agad. Huwag mong hayaang magpatuloy ito. Ang mga salita ay may bigat ng isang banal na utos na nag-iwan kay Whis na walang pagpipilian. Sa isang iglap, mas mabilis kaysa sa anumang galaw na ipinakita niya noon. Sinira niya ang harang ng oras at espasyo, at sumugod patungo kay Goku. Ang lupa ay sumabog dahil sa malakas na impact. Makapal na ulap ng alikabok ang pumapailan lang upang sakupin ang kalangitan, sumigaw si Krillin. Anong nangyari? Sinalakay ba ni Whis si Goku? Nakatayo si Gohan na parang natigilan, hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Naikuyom ni Vegeta ang kanyang mga kamao, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng paniniwala. Imposible. Nakialam si Whis laban kay Kakarot. Nang mawala ang alikabok, hindi maikakaila ang eksena. Nakatayo pa rin si Goku sa kanyang kinatatayuan, hindi gumagalaw ang kanyang katawan, bagamat may maliit na pulang linya na nagmarka sa kanyang pisngi. Isang mababaw na sugat. Ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata na parang walang nangyari. Samantala, hinila ni Whis si Beerus palayo sa bingit ng pagkalipol. Mas seryoso ang kanyang ekspresyon kaysa sa nakita ni Numan. Matalas at mapang-utos ang kanyang boses habang sumisigaw. Tama na, Goku. Hindi ka na maaaring magpatuloy pa. Magdadala ka ng sakuna sa buong universe. Ngunit ang tugon ni Goku ay walang awang, nakapangingilabot sa katahimikan nito. Sakuna. Si Beerus ang unang nagdala nito nang patayin niya ang anak ko. At ikaw, Whis. Ikaw ang nagdala ng sakuna sa iyong sarili. Hindi ko palalampasin ang iyong panghihimasok. Kahit na ang buong universe ay lumaban sa akin, hindi ko malilimutan ang dugo ng aking anak. Ikaw na ang susunod. Sumugod si Goku ng napakabilis. Lampas sa pangunawa ng lahat ng nanood at sinuntok si Whis ng isang mapaminsalang suntok na yumanig sa daigdig mismo. Sa unang pagkakataon, ang katawan ni Whis ay tumilapon pabalik, bumagsak sa lupa. Nanginig sa takot ang kanyang mga kaibigan, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Sa palasyo ng hari, pinanood ng Grand Priest ang eksena, ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging tensyonado sa bawat sandali. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, bumubulong sa sarili. Hindi, sa ganitong bilis, mapipilitan si Whis na lumaban gamit ang kanyang buong kapangyarihan, at ang universe ay masisira. Kung kinakailangan, ako mismo ang susuway sa mga utos ni Zeno. Hindi ko maaaring hayaang kumalat ang sakuna na ito. Hindi maintindihan ni Zeno ang panganib. Siya ay nalilibang lamang. Sa daigdig, dahan-dahang lumapit si Goku kay Whis, itinaas muli ang kanyang kamay, inihahanda ang enerhiyang sapat na kayang burahin ang mismong pag-iral. Dumagundong ang kanyang boses. Maniwala ka sa akin, Whis. Kahit ilabas mo ang buong lakas mo, kumukulo ang dugo ko, at hindi mo ako mapipigilan habang pinapasan ko ang bigat ng paghihiganti sa pinakamamahal kong anak. Ngunit si Whis, sa kabila ng kanyang mga pinsala, ay ngumiti ng may hindi natural na kalmado, ang kanyang boses ay may nakakapangilabot na talim. Binabati kita, Goku. Naabot mo na ngayon ang 50% ng aking pinakamataas na kapangyarihan. Natigilan ang lahat. Sumigaw si Krillin nang hindi makapaniwala. 50%. Imposible iyon. Napalunok ng husto si Gohan, nanginginig ang kanyang boses. Ama, nalampasan mo na ang mga limitasyon ng katwiran mismo. Ngunit nanatiling hindi natinag si Goku sa rebelasyon. Hindi umalis ang kanyang malamig na titig kay Whis habang inihahanda niya ang isang nakamamatay na enerhiya. Ngunit bago pa niya ito mabitawan, nahati ang kalawakan kasabay ng isang nagniningning na sinag ng liwanag. Lumitaw si Vados, ang kanyang mukha ay malamig na parang yelo, at sa tabi niya ay nakatayo ang isang galit na Champa, ang kanyang boses ay dumadagundong na parang kulog. Nabigla ang lahat. Walang sino man ang nag-akala na ang isang God of Destruction mula sa ibang universe ay makikialam sa sandaling ito. Ngunit si Champa, ang kanyang bilugang mukha ay namuo sa galit at pagsuway, ay umungol. Pumunta ako dahil sumumpa ako na balang araw ay matatalo ko si Beerus at hindi ko hahayaang may iba pang pumatay sa kanya. Hindi ko kunin sa akin ni Goku ang karangalang iyon.
Si Biros na nakahiga pa rin sa lupa ay itinaas ang kanyang mga mata sa kanyang kapatid. Dahil sa pagsisikap, dahan-dahan siyang bumangon, wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng kahandaan. Hindi lamang upang tanggapin ang hamon, kundi upang magsanib puwersa sa unang pagkakataon. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa sandaling iyon, tila nagkasundo sila sa iisang kaaway. Napangisi si Goku, ang kanyang gininto ang mga mata ay kumikinang sa walang awa na kumpiyansa. Kalmado ang kanyang boses, mapanukso. Kahit magkaisa kayo, hindi mahalaga iyon. Maaari kong wakasan ang buhay ninyo sa loob ng ilang segundo. Ngunit bibigyan ko kayo ng karangalan na subukan. Isang minutong kasiyahan kasama kayo. Wala na. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Naramdaman ng dalawang destroyer ang matinding pang-iinsulto, pagkatapos ay sabay-sabay na sumalakay. Ang kanilang mga nakamamatay na suntok ay direktang tumutok kay Goku, ngunit agad ang pagkabigla. Nanlamig ang kanilang mga kamay bago siya hinawakan na para bang ginapos ng hindi nakikitang puwersa. Sa sandaling nagpakawala si Goku ng isang nagliliyab na aura. Sumabog ang liwanag na parang bulkan. Pinatalsik silang dalawa, bumagsak sa lupa. Dahil ayaw sumuko, muling nagtipon sila sa malayo at nagpakawala ng sunod-sunod na pagsalakay. Ngunit ang bawat pagsabog ay naglaho sa kawalan, naglalaho na parang usok sa harap ni Goku. Samantala, si Vegeta ay nakatayong nanigas, ang mga ugat ay namumuo sa galit. Hindi na kayang tiisin ng kanyang puso na makitang mas magaling si Goku kaysa sa kanya ng ganito. Bigla siyang lumingon at nakita ang Supreme Kai ng Universe 7 na nakatayong nanunood malapit sa likuran. Pinagmamasdan siya ng may kakaibang intensyon na parang may isang mapanganib na ideya na kakaisip lang. Naghahanda na si Goku na ilabas ang kanyang huling atake, ang kanyang aura ay nagbabantang wawasakin ang mundo. Isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang ipahayag niya. Tapos na ang minuto. Ito ang inyong kapalaran. Ngunit bago pa siya makapagpaputok, isang malakas na pagsabog ang dumagundong mula sa gilid. Natigilan ang lahat, ang mga mata ay mabilis na tumingin sa pinanggagalingan. Habang lumilinaw ang alikabok, ang tanawin sa harap nila ay parang kidlat na tumama. Ang Supreme Kai ng Universe 7 ay nakahandusay na walang buhay sa lupa, ang kanyang aura ay tuluyang nawala. Ang pagkabigla ay hindi masukat. Hindi siya pinatay ng isang hindi kilalang kaaway, kundi ni Vegeta mismo. Nakatayo ng matigas, ang kanyang mukha ay malungkot, ang mga mata ay nagniningas sa matinding galit, ang kanyang katawan ay nanginginig na parang nagliliyab. Ang kanilang mga kaibigan ay sumigaw sa takot. Vegeta, anong ginawa mo? Maging si Goku ay natigilan, ang kanyang mukha ay nanigas sa kawalan ng paniniwala, ngunit ang pinakamalaking epekto ay kay Beerus. Ang kanyang katawan ay nanginig ng marahas, ang kanyang enerhiya ay nagsimulang maglaho. Dahil ang pagkamatay ng isang Supreme Kai ay nangangahulugan ng pagkamatay ng isang God of Destruction. Lumuhod siya, hingal na hingal, saka ibinaling ang kanyang pagod na mga mata kay Whis at nagsalita ng walang tigil. Whis, hindi ko inakalang ito na ang aking katapusan. Alagaan mo ang iyong sarili at protektahan ang mga banal na bagay. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kapatid na si Champa, ang kanyang mukha ay nababalot ng kalungkutan at pinipigilang galit. Hangal ka. Paano mo ako nagawang iwan ngayon? At sa isang nakapanlulumong sandali, tuluyang naglaho ang aura ni Beerus. Ang kanyang katawan ay tuluyang naglaho, at tanging isang matinding kawalan lamang ang naiwan. Galit na sumigaw ang lahat kay Vegeta, humihingi ng paliwanag, ngunit wala siyang binitawan kahit isang salita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lupa na parang may dala siyang isang sikretong napakabigat para sabihin ng malakas. Si Goku lamang ang tahimik na nakatitig sa kanya, at sa loob-loob niya, bumulong siya sa kanyang sarili. Vegeta, alam kong hindi mo ito ginawa dahil sa pagtataksil. May iba pang bagay sa likod ng iyong ginawa. Isang bagay na mas masakit kaysa sa maiisip ng sino man sa atin. Sa sandaling iyon, sa wakas ay humakbang pasulong ang Grand Priest, lumitaw sa gitna ng arena. Ang kanyang nagliliyab na mga mata ay tumingin sa lahat at ang kanilang mga katawan ay nanginig, lalo na si Vados, na sinubukang itago ang kanyang takot sa likod ng isang nagyelong ekspresyon.
Ang Grand Priest ay lumapit kay Whis, ang kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa lupa. Ang kanyang boses ay may awtoridad at matatag na utos. Ang paghatol ay ipapataw, at lahat ng lumabag ay daranas ng kanilang parusa ng walang awa. Ikaw, Whis, nangahas kang lumaban ng lampas sa mga hangganan ng kung ano ang pinahihintulutan. Bagamat ikaw ang aking minamahal na anak, ang iyong mga aksyon ay hindi mapapatawad. Aalisan ka ng karangalan ng isang anghel, itatapon sa isang agos na walang kahulugan, walang katayuan, mawawala sa loob mismo ng buhay. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Vados, ang kanyang puso ay dinurog ng kalungkutan at kawalan ng paniniwala. Alam niyang nagmamalasakit si Whis, ngunit hindi niya kailanman inakala na aalisan siya ng lahat ng walang awa. Samantala, si Goku ay nakatayong nakapikit na parang wala nang mahalaga sa kanya. Dahan-dahang lumakad si Whis, hinuhubad ang kanyang banal na kasuotan na parang tinatanggal ang huling bahagi ng kanyang dignidad. Itinaas niya ang kanyang ulo patungo sa Grand Priest at nagsalita sa mabilis ngunit mahinahong boses na puno ng pagtanggap. Nauunawaan ko na lumampas na ako sa aking katayuan, na hindi na ako karapat-dapat sa karangalan ng isang anghel. Tinatanggap ko ang iyong paghatol, Ama, kahit na maiwan akong gumagala ng walang pagkakakilanlan. Napuno ng mabigat na katahimikan. Hanggang sa lumingon ang Grand Priest kay Vegeta, ang kanyang tono ay mas matigas kaysa dati. Vegeta, ikaw ang sanhi ng pagkamatay ni Beerus at ng Supreme Kai. Ang iyong mga krimen ay hindi maaaring hindi mapaparusahan. Ang sentensya mo ay mahabang pagkakakulong upang matutunan mo ang kahulugan ng pagtitimpi matapos mamuhay ng walang hangganan at hinahabol ang lakas. Naikuyom ni Vegeta ang kanyang mga kamao, nag-aalab ang galit sa loob niya, ngunit hirap niya itong pinigilan. Desperado na tumakbo si Trunks patungo sa kanyang ama, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha habang sumisigaw. Ama! Ngunit alam ng lahat na ang pinakamatinding paghatol ay darating pa. Itinaas ng Grand Priest ang kanyang kamay, ang kanyang boses ay yumanig sa arena. At ngayon ay si Goku na. Ang kanyang parusa ang magiging pinakamatindi sa lahat. Dahil ginising niya ang kaguluhan, binaligtad ang balanse, at ginulo ang kaayusan ng pag-iral mismo. Siya ay itatapon sa dimensyong walang laman kung saan walang oras, walang buhay, kahit kamatayan. Mananatili siya roon magpakailanman, nakakulong sa di matiis na kawalan, sapagkat walang kapatawaran para sa isang taong dumumi sa sagrado at nagising na kalamidad. Ang hatol ay tumama sa kanilang mga puso na parang kulog. Natigilan ang mga kaibigan ni Goku sa kanilang kinatatayuan, umaapaw ang mga luha sa kanilang mga mata. Sumigaw si Gohan, ang kanyang boses ay nabasag sa kalungkutan. Hindi maaari. Nawala ko na ang kapatid kong si Goten, at ngayon ay mawawala na kayong dalawa sa akin, Ama. Sina Krillin at Master Buten ay hayagang umiyak, nagmamakaawa para sa awa. Nanginginig ang boses ng matanda. Dakilang priest, bawasan po sana ang parusa. Hindi masama si Goku, palagi siyang lumalaban para sa hustisya. Ngunit itinaas ni Vados ang kanyang kamay, matalas at matigas ang boses. Tumahimik ka. Hindi binabawi ng aking ama ang isang utos. Ang mga nasabi na ay nakasulat na. Sa mga kolaborasyong ito, nakatayo si Goku nang hindi gumagalaw, nakapikit ang mga mata, parang walang nararamdaman, ngunit bigla. Huminga siya ng malalim at bumukas ang kanyang mga labi ng mahinahon at taos-pusong mga salita. Alam kong nangyari ang lahat ng ito dahil sa akin. Dahil lumampas ako sa hangganan. Humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Ngunit maniwala kayo sa akin, ang aking mga intensyon ay laging malinis, hindi ako mag-iisa. Ang espiritu ni Goten ay nananatili sa akin. Ang kanyang enerhiya ay dumadaloy sa aking katawan at sasamahan ako nito saan man ako magpunta. Lalong napahagulgol si Gohan, nanginginig ang boses. Ama, huwag mo akong iwan, hindi ko rin kayang mawala ka. Lumapit si Goku, binigyan siya ng banayad at malinaw na ngiti. Gohan, makinig kang mabuti. Noon pa man ay gusto nang matutunan ni Goten ang Ultra Instinct. Ang ginawa ko para sa kanya, kahit na ganito ang naging katapusan. Ngayon ikaw na ang bahala. Pasanin ang kanyang pamana. Gamitin ang iyong oras upang maabot ang kanyang kinalalagyan at maging panangga na nagpoprotekta sa daigdig. Tumagos ang kanyang mga salita sa bawat puso. Habang nagsisimula ang countdown.
Muling ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata, bumubulong ng mahina na parang kinakausap si Goten. Nasa kapayapaan ako. Magkikita tayong muli sa isang lugar balang araw. Sa isang nakasisilaw na liwanag, nawala si Goku kasama si Vegeta, na nag-iwan ng isang hindi mailalarawang kalungkutan. Lumipas ang mga araw at nilamon ng kalungkutan ang lahat. Walang natitira kundi isang walang laman na kawalan na pumupuno sa hangin. Sa mundo ng kawalan, kung saan walang tunog, walang liwanag, kahit kamatayan. Nakaupo si Goku sa ganap na katahimikan, ang kanyang katawan ay nagyelo na parang estatwa, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Walang hangin, walang buhay, tanging walang hanggang kawalan. Nakaupo siya at nag-iisip, sinusubukang intindihin ang nangyari. Ngunit maging ang kanyang mga iniisip ay naglaho, natutunaw sa kawalan. At pagkatapos, bigla, mula sa isang malayong sulok ng kadiliman, isang mahiwagang mukha ang nagsimulang mabuo. Hindi malinaw ang mga katangian nito, tanging mga mata lamang na bahagyang kumikinang. Bumulong ang estranghero sa kanyang sarili. Isang bagong kaluluwa ang inihagis dito. Hindi pa ito nangyayari sa loob ng mahabang panahon. Ang tagal ko nang naghintay. Marahil ngayon na. Dumating na ang aking oras. Sa isang mundong puno ng kawalan, si Goku ay nakaupong mag-isa sa kawalan, sinusubukang intindihin ang nangyari. Samantala, sa daigdig, isang buong linggo ang lumipas. Isang matinding kalungkutan ang dumana sa lahat matapos ang pag-alis ni Goku at pagkamatay ni Goten. Ngunit ang pinakamalaking sakit ay nasa puso ni Chi-Chi. Nawala na sa kanya ang huling miyembro ng kanyang pamilya. Matapos mawala si Gohan sa daigdig, walang iniwang bakas o palatandaan tungkol sa kanyang kinaroroonan. Parang pinili niyang isakripisyo ang lahat upang matupad ang kanyang pangako sa kanyang ama na protektahan ang daigdig. Lumipas ang panahon. Ngunit nanatiling nakaupo si Goku nang nakakrus ang mga paa sa lupa. Nakapikit ang kanyang mga mata, kalmado ang kanyang mukha sa kabila ng walang hanggang kawalan na nakapalibot sa kanya. Ang alingaw-ngaw na mga salita ng priest ay nanatili pa rin sa kanyang isipan bago siya ikinulong dito. Mananatili ka sa lugar na ito magpakailanman. Wala ka nang natitirang buhay, at wala ka nang babalikan. Ngumiti si Goku ng bahagya, at sumagot gamit ang boses na may dalang pag-asa. Magpakailanman? Siguro. Ngunit nangangahulugan ito na mayroon akong walang limitasyong oras para mag-isip, magsanay, at marahil ay makahanap ng paraan palabas dito. Hanggat ang isang bahagi ng kapangyarihan ni Goten ay nabubuhay sa loob ko. Nawala sa pag-iisip, biglang naputol si Goku ng isang mahina at pamilyar na boses. Ama! Natigilan si Goku. Nanlaki ang kanyang mga mata, at nakatayo si Goten sa harap niya na nakangiti ng may nakakapanatag na init. Bumulong si Goku nang hindi makapaniwala. Goten! Ikaw ba talaga yan? Paano? Ngumiti si Goten nang may kumpiyansa at sumagot. Sabi ko naman sa'yo, ama. Lagi kitang sasamahan, kahit dito. Sa sandaling iyon, nawala ng bigat ang kawalan. Parang tumigil ang oras nang magtama ang mga mata ni Goku at ni Goten. Hindi siya makapaniwala. Sumugod siya, niyakap ng mahigpit ang anak na parang takot na mawala ito sa kanyang mga bisig. Nanginginig ang boses niya. Ikaw ba talaga yan? Paano? Paano ka napunta rito? Panaginip lang ba ito? Ngumiti si Goten na may kakaibang katahimikan. Ama, huwag mong itanong kung paano. Tandaan mo lang, ang espiritu ay hindi namamatay kapag ang puso ay naniniwala. Hindi mo ako nawala. Nasa iyo ako palagi. Sa iyong lakas, sa iyong takot, sa bawat pagbangon mo pagkatapos ng pagkadapa. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Yumuko si Goku habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Nabasag ang kanyang boses habang bumubulong. Sobrang namimiss kita, anak. Akala ko na wala ka na ng tuluyan. Kasabay ng isang kumukupas ng ngiti, sumagot si Goten. Hindi ako umalis, ama. Nakalaya na ako mula sa aking katawan, ngunit mananatili ako sa iyo hanggat tumitibok ang iyong puso ng pag-asa. Nag-aalalang tanong ni Goku. Anong ibig mong sabihin, anak? Mahinahong sagot ni Goten. Tingnan mo ang iyong mga mata, ama.
Nakikita ko ang pag-asa sa mga ito. Kapitan mo yan kahit anong mangyari. Dahan-dahan, nagsimulang magliwanag ang katawan ni Goten, ang kanyang ngiti ay hindi kumukupas. Ngayon na ang oras ko para umalis. Huwag mong kalimutan, lagi akong kasama mo sa espiritu. At dahil doon, naglaho si Goten na parang isang kislap ng liwanag, iniwan si Goku na umaabot sa kawalan bago bumagsak sa kanyang mga tuhod. Sa wakas, napagtanto niya na ang kanyang naranasan ay wala ng iba kundi isang alingaw mula sa isang pusong durog na lubos na kumakapit sa pag-asa. Naikuyom ang kanyang mga kamao. Nagpakawala siya ng isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng kawalan. Isang sigaw ng paghihirap, pagmamahal, at pananabik. Isang sigaw ng isang amang nawalan ng lahat. Ang tunog ay umalingaw sa natitirang bahagi ng kakaibang mundong iyon. Habang nakaluhod siya roon, nalulunod sa luha at katahimikan. Mga matang hindi nakikita ang nagmamasid sa kanya mula sa malayo, pinagmamasdan siya na parang sinusubukang unawain ang nilalang na ito. Sa una, hindi naramdaman ni Goku ang presensya. Bumulong siya sa kanyang sarili, sinusubukang mabawi ang kanyang kahinahunan. Tama na. Kailangan kong mag-focus. Kailangan kong maintindihan kung ano ang nangyayari dito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinubukan niyang tipunin ang kanyang mga iniisip. Ngunit bago pa siya makabawi ng balanse, nakarinig siya ng mga mahinang yabag na papalapit mula sa likuran. Hindi siya lumingon. Inakala niyang isa na naman itong ilusyon tulad ng boses ni Goten na naglaho ilang sandali lang ang nakalipas. Ngunit pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang kapangyarihang nakakapangilabot at malamig. Hindi katulad ng anumang bagay na kanyang naranasan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Dahan-dahan siyang lumingon at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naroon siya, isang babaeng humahakbang palapit sa kanya ng may maharlikang kagandahan. Ang kanyang mga katangian ay nagniningning ng halos banal na presensya. Ang kanyang buhok ay dumadaloy na parang mga hibla ng liwanag at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang mapayapang kinang na pumukaw ng pagkamangha at takot. Tinitigan niya ito ng tahimik na parang matagal na niya itong kilala. Sa isang malayong lihim na bulwagan sa paligid ng isang malaking mesa, ang mga God of Destruction mula sa buong universe ay nagtipon. Bawat isa ay may taglay sa kanilang mga mata na isang bagyo ng galit, takot, at nagbabantang pagmamataas. Nagsalita si Liquor sa isang matalas at mahinang boses. Ang pagkamatay ni Beerus ay hindi isang simpleng pangyayari. Kung hahayaan nating lumipas ang ganitong bagay ng walang tugon, mawawala ng kahulugan ang mismong titulong God of Destruction. Isa pang Diyos na may bahagyang lamig ang dumagdag. Kung gayon ay may iba pang mangangahas na hamunin tayo. Hindi natin ito maaaring pabayaan ng hindi mapaparusahan. Sumunod ang isang matinding katahimikan na nabasag lamang ng sumingit si Belmod, ang kanyang tono ay mabangis. Ang kailangan natin ay isang malinaw na plano. Ang paglipol sa Universe 7. Ang ating sukdulang opsyon. Isang pang-apat na Diyos ang bumulong ng may nakapangingilabot na masamang hangarin. Magsisimula tayo sa daigdig. Ngunit pagkatapos, tumutol ang isa sa kanila. Hindi ba tayo ilalagay niyan sa panganib? Ang Omni King ay may ugnayan kay Goku. Kung matutuklasan niya na sinira natin ang kanyang mundo, maaari tayong mabura. Malamig na tugon ni Belmod. Pinarusahan na ng Grand Priest si Goku. Marahil ay maitatago ng isang alyansa sa kanya ang katotohanan ito na magbibigay sa atin ng isang card upang linlangin ang hari. Nang lumakas ang kanilang mga tinig at nabuo ang kanilang mga pakana, tahimik na bumukas ang pinto ng bulwagan. Pumasok ang Grand Priest na parang matagal na niyang pinakikinggan ang kanilang mga iniisip. Balot ng pagkabigla ang kanilang nararamdaman. Nagbabalak sila ng paghihiganti, ngunit ang kanyang biglaang presensya ay nahuli sila sa kanyang pagkakahawak. Bahagyang ngumiti ang Grand Priest, malamig ang kanyang boses. Narinig ko ang lahat. Isa sa alang-alang ang inyong mga kahilingan, ngunit hindi ngayon. Nasa inyong mga kamay ang mundo. Gawin niyo ang gusto niyo. Tungkol naman kay Zeno, iwan niyo siya sa akin. Nagtinginan ng mga Diyos ng hindi mapakali, ngunit nagpatuloy ang priest sa mga salitang nagpatigil sa kanila sa hindi makapaniwala. 10 buong taon. Sa panahong iyon, muling maa-activate ang mga Dragon Ball, ang huling gamit nila ay sa Tournament of Power. Sa panahong iyon, nasa ilalim na ng aking impluensya si Zeno.
Pagkatapos ay maaari nyo nang gawin ang inyong hakbang. Ngunit kumilos bago ang itinakdang oras at mauuna kayo sa mismong kapalaran. At sa paghatol na mas mahigpit, sumunod ang mahabang katahimikan. Naunawaan na nila ngayon. Nagbago na ang laro. Hindi na ito usapin ng padalos-dalos na paghihiganti, kundi ng isang sabuatan na nakatakdang magbago sa sarili nitong panahon. Isang balak na maaaring magpabago sa takbo ng lahat. Sa malayong lugar sa kawalan, nakatayo si Goku na nakatigil sa harap ng mahiwagang pigyera, kinakabahang bulong niya sa sarili. Ano ang kapangyarihang ito? At bakit ko nararamdaman ang kakaibang presensyang ito? Ang babaeng nasa harap niya ay may taglay na aura ng mahiwagang misteryo. Kalmado ngunit tumatagos ang kanyang mga titig na parang binabasa niya ang mismong iniisip nito. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay nagpapatindi ng tensyon sa hangin. Sinubukan ni Goku na magsalita ngunit natigil ang mga salita sa kanyang lalamunan. Bigla siyang nagpakawala ng isang napakalaking pagsabog ng enerhiya na napakalakas na kung itinutok ito kay Beerus. Maaaring agad na siyang tinamaan nito. Gayunpaman, hindi gumalaw o natigilan ang babae. Nakatayo siyang hindi natitinag pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Nataranta si Goku. Sumugod siya gamit ang isang napakalakas na suntok na nagpayanig sa buong kawalan. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay dumating nang walang kahirap-hirap niyang nasalo ang suntok nito. Gamit ang isang kamay, hindi gumagalaw. Ang kawalan ng paniniwala ay gumapang sa puso ni Goku. Kahit ang kanyang bagong pagbabago ay hindi sapat upang mapaatras ang misteryosong nilalang na ito. Pagkatapos ay sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit nakakagulat. Kumusta, Goku? Natigilan siya, nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha nang marinig ang pangalan niya sa mga labi nito. Tahimik niyang naisip. Imposible. Ikinulong ako ng Grand Priest dito kasama ang isang babae at alam niya ang pangalan ko. Biglang gumanti ang babae, na nagpabagsak kay Goku sa lupa ng napakalakas kaya't sandaling naparalisa ito. Hirap siyang bumangon pero ramdam niya ang bigat ng sitwasyon na bumabalot sa kanya. Binigo mo ako. Matigas niyang sabi. Napanood kita gamit ang bagong kapangyarihan mo at inaasahan ko ang higit pa rito. Sinubukan ni Goku na itanong ang kanyang pagkakakilanlan ngunit hindi siya direktang sumagot. Sa halip, ipinaliwanag niya ang katangian ng kakaibang lugar na ito. Nandito na ako ng mahigit 1,000,000 taon. Ang kawalan na ito ay kumakain sa iyong mga alaala at kaisipan. Habang mas iniisip mo, mas lalo kang pinahihirapan nito. Matindi ang epekto sa kanya ng kanyang mga salita. Naalala niya ang ilusyon ni Goten at napagtanto niyang ito ay isang manifestasyon lamang ng mismong kaharian na ito. Nag-alab ang kuryosidad sa loob niya at galit siyang sumigaw. Gusto kong malaman kung sino ka. Hindi direktang sumagot ang babae. Sa halip na may matatalim na mata, nagtanong siya. Ayaw mo bang umalis sa lugar na ito? Nanlaki ang mga mata ni Goku at nauutal. Nasa iyo ang susi niyan? Walang pasabi, itinaas niya ang kanyang kamay. Napakaraming kadena ng enerhiya ang sumabog at pumulupot sa kanya na naggapos sa kanya sa kanyang kinatatayuan. Napakabigat ng mga ito na dinidiinan ng bigat na bilyon-bilyong tonelada. Kahit na nagbago na ang kanyang anyo, hindi siya makagalaw. Matatag ang boses ng babae na halos nagtuturo. Malalaman mo ang sagot kapag makawala ka na sa mga gapos na ito. Habang nag-iisip ka, lalong bumibigat ang mga ito. Bitawan mo ang iyong isipan. Itapon ang bawat kaisipan at ang mga ito ay liliwanag. Nahulog sa lupa, naghahabol ng hininga. Unti-unting naunawaan ni Goku. Hindi siya sinubukan ng babaeng ito para sirain, kundi para gabayan siya patungo sa landas na kailangan niyang tahakin. Matagal na panahon ang lumipas. Hindi na alam ni Goku kung ilang taon o sandali na ang lumipas dahil nawala na ng kahulugan ang panahon sa mundong ito. Ang tanging bagay na bumabalot sa kanyang isipan ay ang mga nakakadurog na kadena na gumagapos sa kanya. Unti-unti niyang nabawi ang kontrol sa kanyang katawan, nilalabanan ang hindi matiis na bigat. Sa bawat pagkadapa niya, muli siyang bumabangon ng may mas malaking determinasyon. Hanggang sa wakas, nagawa niyang manatiling matatag sa kabila ng matinding presyon. Tahimik siyang pinagmasdan ng misteryosong babae bago mahinahong nagsalita. Mukhang naunawaan mo na ang kalikasan ng lugar na ito.
Ngunit huwag magdiwang ng masyadong maaga, ang lahat ng ito ay pasimula lamang sa tunay na pagsasanay. Nanlaki ang mga mata ni Goku sa gulat. Ano? Ang lahat ng ito ay pasimula lamang? Bahagya siyang ngumiti at sumagot. Ang pagtakas sa lugar na ito ay hindi makakamit sa pamamagitan ng pisikal na lakas. Nangyayari lamang ito kapag pinatahimik mo ang bawat piraso ng pag-iisip sa iyong isipan. Kapag narating mo na ang estadong iyon, saka lamang tayo mag-uusap tungkol sa isang paraan palabas. Sa isang maikling sandali, biglang sumilay ang pag-asa sa mga mata ni Goku. Ngunit mabilis niya itong binasag gamit ang kanyang malamig na tono. Hindi ito magiging ganoon kadali. Itinaas niya muli ang kanyang kamay at lumitaw ang mga bagong kadena. Sa pagkakataong ito ay nagliliyab sa apoy, mga apoy na sapat ang init upang matunaw ang bato mismo. Pumulupot ang mga ito sa kanyang katawan, pinupuno ang kawalan ng isang pulang liwanag. Humiyaw si Goku, isang matinding sigaw na yumanig sa kawalan mismo. Ngunit ang kamatayan ay hindi umiiral dito. Ang kanyang sakit ay paulit-ulit na walang katapusan. Sa gitna ng matinding apoy, mariing umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Mag-ingat ka, Goku. Habang mas nakatuon ka sa sakit, mas lumalala ito. Ang iyong layunin ngayon ay putulin ang bawat kaisipan, bawat sensasyon upang maabot ang ganap na katahimikan. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Habang nagpupumigla sa gitna ng apoy, bulong ni Goku ng paos. Para sa'yo, Goten. Titiisin ko. Ngunit nang sandaling banggitin niya ang pangalan ng kanyang anak, lalong lumala ang sakit dahilan para mapasigaw ulit siya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na kahit ang mga minamahal na alaala ay isang pasanin. Hindi na niya matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng paghihirap ng pag-iisip at ng kadalisayan ng focus. At kaya, nagsimula ang kanyang tunay na pagsasanay sa isang walang katapusang dagat ng apoy at kabaliwan. 10 buong taon ang lumipas sa labas ng mundo, ngunit sa loob ng kawalan na iyon, walang kahulugan ang oras kay Goku habang ang kanyang katawan at kaluluwa ay gumuguho sa ilalim ng bigat ng walang katapusang pagsasanay. Sa bawat oras na makumpleto niya ang isang yugto, pinapataas ng misteryosong babae ang intensidad. Si Goku ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, basang-basa ng pawis, at hirap sa paghinga. Tumingin siya sa kanya at nagsalita sa boses na parang naiinis at puno ng pag-aalala at galit. Gaano katagal? Paano ako magiging walang magawa sa harap ng pagsasanay na ito? Kahit na may bago akong transformation. Ang hindi nakayanan kahit ng mga hari. Sabihin mo sa akin, sino ka? Hanggang ngayon, hindi mo pa ito ibinubunyag kahit alam mo ang pangalan ko. Paano? Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo, ang kanyang tono ay may dalang matinding kalungkutan habang sumasagot. Nabuhay ako bago ang panahon ng mga anghel. Naroon ako noong walang maayos na universe, walang mga kaharian. Pinalaki ko ang mga anak ng Grand Priest. Ako ang kanilang adopted mother. Nanlaki ang mga mata ni Goku, natigilan sa gulat, at napasigaw siya. Ang ina ng mga anghel. Posible ba yon? Hindi siya direktang sumagot, bumulong lamang sa mahina at malungkot na boses. Hindi lahat ng katotohanan ay dapat sabihin, Goku. May layunin ka. Magtuon ka rito, dahil nauubusan na ng oras. Ngunit hindi mapigilan ni Goku ang pag-iisip, bumubulong sa sarili sa gitna ng kanyang sakit. Ang kanyang nakaraan, tiyak na napakasakit. Paano siya nagawang iwan ng mga anghel? Ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa Grand Priest mismo, kaya paano siya nakulong dito? Sa sandaling iyon, may napansing bago si Goku. Isang kislap ng pagkabigla sa kanyang mga mata, parang kislap. Parang may naramdaman siyang nangyayari sa labas. Sa isang nakatago at nababalutan na lugar. Nakatayo ang Grand Priest na may masamang hangarin, napapaligiran ng Super Dragon, habang binubulong niya ang kanyang mga huling salita upang ipagkaloob ang isang hindi kilalang kahilingan. Isang nakasisilaw na liwanag ang sumiklab na nagpabago sa loob mismo ni Zeno na parang nilalayo ng priest na magdulot ng ganap na pagbabago sa maharlikang kaayusan. Naisip ng priest sa kanyang sarili. Kung maaari ko lang tapusin ang iyong paglalakbay ngayon, gagawin ko. Ngunit kahit ano paman, unti-unti ko itong sisirain. Sa loob ng kawalan, sa unang pagkakataon, umalingaw-ngaw ang sigaw ng misteryosong babae sa walang katapusang kalawakan.
Bilisan mo, Goku, mag-focus ka ng lubusan ngayon, wala kang oras para tapusin ang bawat yugto. Natigilan si Goku sa biglaang pagsiklab ng galit nito, hindi niya maintindihan ang kanyang pagmamadali. Ngunit bago pa siya makapagtanong, mas lalong lumakas ang presyon sa kanya sa isang nakakatakot na daluyong. Ang mga kadena na nagpapabigat sa kanya ay lalong bumigat. Parang ang gravity mismo ay nagdeklara ng digmaan sa kanya. Nangangatog ang kanyang mga ngipin, nahihirapan siyang labanan. Samantala, sa totoong mundo, sa wakas ay sinimulan na ng mga God of Destruction ang kanilang plano. Nagdilim ang kalangitan sa ibabaw ng daigdig dahil sa makakapal na itim na ulap. Nanginginig ang buong planeta habang ang lahat ng mga God of Destruction ay sabay-sabay na bumababa, nagkakaisa sa iisang mundo sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Ito ay isang tanawin na hindi kapanipaniwala. Ang mga natitirang mandirigma, sina Krillin, Piccolo, at Android 18, ay natigilan sa hindi makapaniwalang tanawing ito. Si Belmod, ang God of Destruction mula sa Universe 11, ay humakbang bilang kanilang tagapagsalita. Nagsalita siya ng may malinaw at nakakakilabot na boses. Nakakalungkot talaga na iniwan kayo ng inyong bayani. Tatapusin natin ang kwentong ito ng walang anumang saya. Iyon ang pinakamaliit na maiaalok namin bilang pag-alaala kay Beerus at para sa aming karangalan bilang mga destroyer. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay at ang mapanirang enerhiya ay nagtatagpo sa kalangitan. Si Chi-Chi na nawala na sina Goku, Goten, at Gohan ay tumingala sa nagliliyab na kalangitan na may mga matang basang-basa ng luha at bumulong sa basag na boses. Nawala ko na ang lahat, ang kamatayan ngayon ay walang iba kundi kapayapaan. Ngunit bago pa man mapakawalan ng mapanirang enerhiya, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Hindi ko ito papayagan. Si Trunks ang nakatayong mapanghamon sa harap nila. Hindi na ang batang kilala nila noon, kundi isang lalaking may bigat ng isang mabigat na pamana, ang pinakamalakas na mandirigmang natitira sa daigdig. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa determinasyon na nakapagpapaalala sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang kanyang enerhiya ay nagliyab sa nagliliyab na asul. Super Saiyan Blue. Itinaas ang kanyang kamay, sumigaw siya ng may pagsuway. Kung gusto niyong sirain ang planetang ito, magsimula muna kayo sa akin. Nagpalitan ng mapangutyang tingin ang mga destroyer. Isa sa kanila ay bahagyang tumawa at sinabing, "Ha ha ha, gaano kaganda, isang batang nangangarap na tumayo laban sa mga hari." Dagdag ni Belmod ng may pang-iinis ng paghamak. Kung gayon, ibigay natin sa kanya ang karangalang iyon, na siya ang unang mabura. Ang kanilang mga kapangyarihan ay nagliyab ng napakaliwanag, naghahandang wakasan ang lahat. Samantala, sa mundo ng kawalan, si Goku ay sumisigaw sa matinding paghihirap, walang kamalayan sa nangyayari sa labas. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay pagod, ang kanyang boses ay bumubulong. Ano ito? Sa harap ng kanyang mga mata ay nakatayo si Goten, nakangiti tulad ng ginawa niya sa lumang ilusyon na iyon. Nakatayo siya malapit sa misteryosong babae, ang babae ay bahagyang ngumiti at bumulong. Ngayon ay natagpuan ko na ang susi sa pagbabago. Pagkatapos, sa marahang pag-angat ng kanyang kamay, naglaho si Goten sa harap ni Goku na parang abong ikinalat ng hangin. Si Goku ay sumigaw sa matinding kawalan ng pag-asa, lumingon sa kanya na may mga matang nagliliyab sa galit. Anong ginawa mo? Sumagot siya ng may kahinahunan. Hindi mo na siya makikita muli, kahit ang piraso ng kanyang kaluluwa sa loob mo ay hindi na mananatili. Napaluhod si Goku, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang laman na mundo. Goten! Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa kawalan, marahas itong niyanig, ang mismong mga dimensyon ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng kanyang galit. Biglang nagliyab ang kanyang aura habang umuungal, pinupunit ang katahimikan. At kasabay nito, isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog sa buong kaharian. Nang ito ay maglaho, si Goku ay nakatayo sa kanyang bagong anyo. Kalmado ang kanyang enerhiya sa ibabaw, ngunit umuungal sa loob na parang isang nakatagong puwersa na kinatatakutan maging ng kawalan mismo. Nalampasan na niya muli ang kanyang mga limitasyon. Ang misteryosong babae ay ngumiti ng bahagya, ang kanyang boses ay may bahid ng ginhawa at pag-iingat. Gumana ang plano, ito ang kailangan kong ilabas mo. Humarap si Goku sa kanya, mabigat ang paghinga, at ang katawan ay kumikinang sa kakaibang liwanag at sinabing,
Alam mo na magagawa ko to, di ba? Mahina niyang sagot. Kung gusto mo siyang makita ulit, mag-focus ka na ngayon. Huwag mong hayaang lamunin ka ng emosyon mo. Dahan-dahang ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata, pilit na kinokolekta ang natitira niyang konsentrasyon. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, isang malayong pulso, isang pamilyar na init, mga boses ng kanyang mga kaibigan mula sa ibang lugar. Iminulat niya ang kanyang mga mata sa gulat. Nararamdaman ko sila. Naging seryoso ang tono ng babae. Narating mo na ang antas kung saan mararamdaman mo kung ano ang nasa kabila. Ngunit mag-ingat, kung mawala ang iyong katahimikan ngayon, ang kawalan ay lalamunin ka magpakailanman. Naikuyom ni Goku ang kanyang kamao, naunawaan na ngayon na ang bawat iniisip, bawat damdamin ay maaaring maging sandata laban sa kanya. Muling nagsalita ang babae, mas matatag ang kanyang boses sa pagkakataong ito. Isasalin ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Narating mo na ang punto kung saan maaari mo nang ihiwalay ang mga piraso ng pag-iisip mula sa iyong isipan. Nangangahulugan ito na malapit mo nang basagin ang hadlang ng kawalan, ngunit kakailanganin mo ng mas maraming kapangyarihan. Natigilan si Goku, umatras sa pagkabalisa. Teka, anong ibig mong sabihin, isasakripisyo mo ba ang iyong sarili? Ngunit hindi siya sumagot, dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata, ang kanyang aura ay nagsimulang sumikat ng isang malambot na puting liwanag na nagliliwanag sa buong kaharian. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Goku. Hindi lamang siya nito sinasanay, inihahanda siya nito upang pumalit sa kanya. Naikuyom ni Goku ang kanyang mga kamao, ipinikit ang kanyang mga mata, at inihanda ang sarili para sa kung ano ang darating. Samantala, sa daigdig, lahat ay bumagsak sa lupa. Si Trunks ay nakaluhod, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng magawa. Hindi na kayang tiisin ng kanyang asul na aura ang matinding kapangyarihan ng mga God of Destruction. Ibinigay ni Belmod ang kanyang huling utos at ang mga mapanirang enerhiya ay nagsimulang magtipon na parang karagatan ng apoy sa ibabaw ng planeta. Sumigaw si Krillin sa isang basag na boses. Kung nandito ka lang sana kasama namin, Goku. Bulong ni Trunks, ang mga mata ay nakatuon sa nanginginig na daigdig. Patawarin mo ako ama, at ikaw rin, Gohan. Hindi ko kayang pasanin ang responsibilidad na protektahan ang daigdig. Sumabog ang napakalaking enerhiya, ngunit bigla na lamang tumigil ang lahat. Ang pagsabog ay nabasag at naging kumikinang na alikabok na parang nilamon ito ng isang hindi kilalang puwersa mula sa loob. Tumahimik at nabalutan ng pagkamangha ang bawat mukha. Walang nakaintindi sa nangyari hanggang sa mawala ang alikabok at lumitaw si Gohan. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang liwanag ng mga bituin, ang kanyang aura ay dumadaloy sa paligid niya na parang simoy ng hangin mula sa ibang mga kaharian. Nakamit niya ang Ultra Instinct. Umatras ang mga God of Destruction, ang kanilang mga ekspresyon ay nanigas sa gulat. Napabuntong hininga si Krillin. Iyan ba si Gohan? Ngunit naabot kaya niya talaga ang Ultra Instinct? Napabuntong hininga si Piccolo. Nagawa niya. Akala namin wala ka na, Gohan. Namiss ka namin. Sumulong si Gohan ng may tahimik na kumpiyansa, walang sinasayang na salita. Sa kanyang puso, bumulong siya. Ama, sana nandito ka para makita ko. Tinupad ko ang aking pangako, dala ang pamana ni Goten. Naabot ko na ang layunin at hindi ko ito sasayangin. Dahil hindi tayo pinayagan na gumamit ng Dragon Ball, ako na ang bahala sa tungkuling protektahan ang daigdig at ang lahat ng tao rito. Sa itaas ng kalangitan, si Vados ay nagmamasid sa nakatagong katahimikan, isang misteryosong ngiti ang dumampi sa kanyang mga labi. Bumulong siya na parang nakikipag-usap sa hangin. Lahat ng ito ay para sa iyo, Whis. Isinapanganib ko ang aking posisyon. Hindi ko kayang panooring gumuho ang iyong universe matapos mong mawala ang iyong pwesto. At sa kaibuturan ng kawalan kung saan unti-unting nawawala ang liwanag, nakapikit pa rin si Goku habang tinatanggap ang kapangyarihan ng misteryosong babae. Bahagya siyang ngumiti. Isang luha ng purong enerhiya ang pumatak mula sa kanyang mga mata habang bumubulong. Nagawa mo na rin sa wakas, Gohan. At mas ipinagmamalaki kita kaysa sa iyong maakala. Magtiis ka at patuloy na lumaban. Babalik ako sa inyong lahat. Matapos ang 10 taon ng paghihirap sa kaharian ng kawalan, sa wakas ay nagtagumpay si Goku na maabot ang ginintoang instinct.
Ang antas na higit pa sa lahat ng hari at nakumpleto ang pagsubok sa misteryosong babae. Isang yugto na lamang ang natitira, ang panghuli at pinakamahirap, ang ganap na kalayaan sa pag-iisip, ang susi sa pagtakas sa kawalan at paghihiganti. Kasabay nito sa daigdig. Yumanig ang kalangitan sa sigaw ni Gohan at sumabog ang kanyang matagal nang hinihintay na kapangyarihan. Ultra Instinct. Natigilan ng kanyang mga kaibigan at nagalit ang mga God of Destruction. Matapos maghintay ng 10 mahabang taon para sa pagkakataong ito. Ang kanilang plano na sirain ang daigdig ay naging usapin na lamang ng panahon. Sa kaharian ng kawalan, nararamdaman na ngayon ni Goku ang lahat ng nangyayari sa labas. Mag-ingat. Anumang pag-iisip tungkol sa labas ng mundo ay maaaring magkulong sa iyo dito magpakailanman. Dapat kang tumuon lamang sa iyong sarili at sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Nagulat na sabi ni Goku. Paano naman ang hitsura ko? Ano ang ibig sabihin ng mga simbolong ito? Itinaas ng misteryosong babae ang kanyang kamay at marahang sinabi. Lilinisin muna kita. Hindi angkop ang kapangyarihan mo sa bugbog na anyo na ito. Nasunog ang balat mo, sira-sira ang damit mo. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Goku. Nagbago ang anyo nito at naging isang maharlika na malaanghel na pigyera, nagniningning sa banal na enerhiya. Ngayon ay ganap ng handa, kapwa sa pisikal at mental na aspeto, para sa pangwakas na pagsubok. Tumingin si Goku nang may pagkamangha at magalang na nagsalita. Hindi pa rin kita lubos na kilala, ngunit tinatrato mo ako na parang matagal na tayong magkakilala. Ano ang ibig sabihin ng mga damit na ito? Ngumiti siya at sumagot. Ang mga kasuotang ito ay sumasalamin sa iyong antas ng kapangyarihan. Ang lakas na malapit ng mag-angat sa iyo sa kaharian ng mga anghel. Kung ibinigay ko lang sa iyo ang mga ito bago ka magbago, ang bigat ng mga ito ay maaaring nabasag na ang iyong mga buto. Lalong nalito si Goku at nagtanong. Anong ibig mong sabihin sa anghel? Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, iniwan ang tanong na walang sagot. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay na parang sinisimulan ang huling yugto, at bumulong. Mag-ingat ka na huwag masyadong mag-isip. Mapanganib ang nangyayari sa labas. Nakamit mo na ang kakayahang madama ang iyong pamilya, ngunit huwag mo silang pagtuunan ng pansin ngayon. Ipikit mo ang iyong mga mata at hayaang dumaloy ng dahan-dahan ang aking kapangyarihan sa iyong katawan. Kung ibubuhos ko ito ng sabay-sabay, sasabog ang iyong katawan. Natigilan si Goku, nagsimula niyang mapagtanto ang lawak ng kanyang sakripisyo. Na ang ipinagkakaloob niya sa kanya ay hindi lamang pagsasanay, kundi isang kapangyarihang higit sa imahinasyon. Samantala, sa daigdig, pagkatapos humupa ang pagsabog. Nanatiling matatag si Gohan, isinasabuhay ang Ultra Instinct sa isang kakaibang paraan. Hindi makapaniwala sina Krillin at Piccolo sa kanilang nakita. Napagtanto nila na ang antas ni Gohan ay hindi kopya ng kapangyarihan ni Goku o ni Goten. Ito ay isang bagay na kakaiba, bago, at lubos na kanya. Nagulat ang mga God of Destruction, nagpalitan ng mga nag-aalalang tingin. Napangisi si Belmod. Akala namin ay madali ito, ngunit tila nagsisimula na ang tunay na kasiyahan ngayon. Buong kumpiyansang sinabi ni Ketela. Ako na ang bahala dito. Bumaba siya sa Earth, hinamon si Gohan. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Binalaan siya ni Champa. Mag-ingat ka. Hindi siya katulad ng iniisip mo. Naharap ni Beerus ang ganoong klase ng tao at natalo. Gayunpaman, kinutya siya ni Ketela sa paniniwalang si Gohan ay hindi banta. Nanatiling tahimik si Gohan, dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang kalaban. Naglunsad ng pag-atake si Ketela. Parang hindi gumagalaw si Gohan. Napuno ng alikabok ang lugar. Nang mawala ang alikabok, nakatayo si Gohan sa likod ni Ketela, hindi maintindihan ang kanyang bilis na nag-iwan sa kanyang kalaban at sa mga Diyos sa labis na pagkabigla. Nagpatuloy si Gohan sa paglalakad patungo sa mga God of Destruction, hindi pinansin si Ketela ng lubusan. Sa galit, umatake si Ketela sa matinding galit na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Natakot ang kanyang mga kaibigan na nasaktan si Gohan.
Ngunit nang mawala ang alikabok, nakatayo ng tuwid si Gohan habang si Ketela ay nakahandusay sa lupa. Napagtanto ng lahat na tinapos ni Gohan ang labanan gamit ang isang kamay. Paano? Paano naabot ng lintik na batang iyon ang ganoong antas? Si Gohan ay lumakad pasulong ng may hindi matitinag na kumpiyansa. Ang mga Diyos ay hindi mapakali, ngunit kinutya sila ni Belmod. Relax lang. Si Ketela ay isang hangal. Ang pinakamahina sa atin. Pagkatapos ay lumingon siya at malamig na sinabi, Ging, Liquor. Magsaya tayo kasama ang maliit na daga na ito. Sabay-sabay na bumaba ang tatlo, nakatayo sa harap ni Gohan. Nag-charge sila ng kanilang nagkakaisang kapangyarihan. Nanginig ang lupa, ang langit ay kumikislap ng marahas na enerhiya, at ang pagkawasak ay tila hindi maiiwasan. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Gohan, hindi natinag. Tingnan natin kung ano ang kaya mo, insekto. Ang pagsabog na ito ay wawasak sa iyong mahalagang maliit na planeta. Ang tatlo ay nagpakawala ng isang napakalaking daluyong ng enerhiya. Ang pagsabog ay niyanig ang planeta na naglipol sa lahat ng bagay sa malapit. Ngunit nang mawala ang alikabok, si Gohan ay nakatayong hindi nagalaw, ganap na kalmado. Hindi nakapagsalita ang kanyang mga kaibigan. Ngunit napansin ni Dende ang isang transparent at kumikinang na harang na nakapalibot sa kanila na parang isang hindi nakikitang shield. Bumulong si Krillin sa pagkamangha. Ano ito? Sino ang gumawa niyan? Kumunot ang noo ni Piccolo. Imposible. Hindi yan ang kanyang enerhiya. Pero paano? Tiningnan ni Gohan ang kanyang mga kaibigan, nagtataka sa kanilang pagkabigla. Hindi nakapagsalita si Belmod, bumubulong sa kanyang sarili. Paano? Paano niya narating ang antas na ito? At saan nagmula ang harang? Sino ang nagpoprotekta sa kanila? Napuno ng tensyon ang hangin. Pagkatapos, sa malayong lugar, sa isang tahimik at nakakatakot na lugar sa ilalim ng nanginginig na kalangitan. Dalawang misteryosong figura ang lumitaw, pinapanood ang kaguluhang iniwan ng sagupaan sa pagitan ni Gohan at ng mga Diyos. Nakatago ang kanilang mga katangian, ngunit ang kanilang napakalawak na aura ay nagpanginig sa hangin mismo. Itinaas ng isa ang kanyang kamay at isang kakaibang asul na enerhiya ang umikot dito. Sinabi ng kanyang kasama na may malalim at umaalingaw na boses. Kaya't sa wakas ay nagpasya kang lumipat pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Malamig na sumagot ang isa. Oo, wala nang lugar para sa pagkaantala. Tatlong bagay lang ang mahalaga sa akin sa mundong ito. Ang aking pamilya, ang planetang ito, at ang taong dahilan kung bakit ka naging kung sino ka ngayon. Alam ko kung sino ang ibig mong sabihin. Siya ang dahilan kung bakit ka naging kung ano ka ngayon. Sa sandaling iyon, bahagyang nanginig ang katawan ni Goku, at bumulong siya sa sarili. Ang enerhiyang iyon. Nararamdaman ko ito mula sa malayo. Pamilyar, ngunit nagbago. Parang ito ay ganap na nagbago. Sino sila? Tumigil ka, Goku. Nasa kritikal na yugto ka. Ang pagkalunod sa pag-iisip ay sisira sa lahat ng iyong nakamit. Bahagyang ngumiti si Goku at bumulong. Sandali lang, Gohan. Pakiusap, ikaw na ang bayani ngayon. Magtutuon ako ng pansin at pupunta ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Sa isang malawak na celestial palace na matayog sa lahat ng universe sa loob ng dakilang bulwagan ng hari, nagtipon ang priest kasama ang lahat ng kanyang mga anghel. Ang mukha ng kanyang mga anak ay magalang, hindi nangangahas na tumingin sa kanya. Sa likod nila ay nakatayo ang mga Kaioshin mula sa bawat universe na mukhang hindi mapakali at natatakot. Dahan-dahang itinaas ng Grand Priest ang kanyang kamay, pagkatapos ay nagsalita sa isang mabigat na boses. Tinawag ko kayo ngayon dahil tayo ay nasa bingit ng isang malaking pagbabago sa sistema ng mga universe. Ang nangyari sa ikapitong universe ay hindi aksidente, ito ay isang kaguluhan sa sagradong balanse. Tumigil siya sandali, pagkatapos ay nagpatuloy sa mas matalas at mas matigas na tono. Ang mga God of Destruction pagkatapos ng pagkamatay ni Beerus ay natatakot na ngayon sa parehong kapalaran, at hangad nilang ibalik ang karangalang na dungisan ng kahihiyang iyon. Sa makatuwid, binigyan ko sila ng opisyal na pahintulot na linisin ang ikapitong universe simula sa planetang Earth. Nanginig ang mga Kaioshin nang mabanggit ang Earth. Ang presensya ninyo rito, mga Kaioshin, ay hindi isang karangalan kundi isang pag-iingat.
upang walang sinuman sa inyo ang mamatay at ang isang God of Destruction ay magwakas sa kanya, tulad ng nangyari kay Beerus. Tulad ng nangyari sa inyo, aking mga anghel. Walang sinuman sa inyo ang makikialam sa kung ano ang malapit ng mangyari. Ito ang aking utos, at ito ang aking bagong batas. Dadalisayin ko mismo ang ikapitong universe, at pipili ako ng isang bagong God of Destruction para dito, at isa pang anghel pagkatapos bawiin ang pangangalaga ni Whis matapos niyang lumampas sa kanyang mga hangganan. Nanigas ang mga mukha ng mga anghel. Walang nagsalita. Ngunit may iba pang iniisip si Vados. Nagsalita siya sa sarili sa mahinang boses na walang nakarinig. Gohan, naniniwala ako sa iyo. Kaya kita tinuruan na malampasan ang iyong mga limitasyon, protektahan ng ikapitong universe para sa kapakanan ng aking kapatid na si Whis. Sa daigdig, tumaas ang tensyon habang pinapanatili ni Gohan ang kanyang kahinahunan. Nagsimula siyang sumulong patungo sa kanila ng mabagal at matatag na mga hakbang. Sumigaw si Belmod sa matinding galit. Ano pang hinihintay nyo? Liquor, Gin. Patayin nyo na siya ngayon. Kasabay nito, sumugod ang dalawa ng may nakakagulat na bilis, kapwa tinutukan si Gohan mula sa magkabilang direksyon. Iniunat ni Gohan ang kanyang mga kamay ng sabay, hinarang ang mga ito gamit ang magkabilang palad, hinawakan ang kanilang mga kamao, at pinigilan ang kanilang mga pag-atake na parang tumigil ang oras. Pagkatapos ay sinabi niya ng may kumpiyansa, "Hindi na ako magpapakita sa inyo ng awa mula ngayon." Nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw na tumagos sa abot tanaw. Sinubukan ni Liquor at Gin na umatras, ngunit ang pagkakahawak ni Gohan ay parang bakal. Sigaw ni Liquor sa takot. Belmod, gumawa ka ng paraan. Ngunit hindi nabigyan ng oras si Belmod para makialam dahil sa sumunod na sandali ay nasaksihan ang isang napakalaking pagsabog. Sumabog ang mga ito sa pagitan ng mga kamay ni Gohan sa isang vortex ng liwanag at enerhiya. Tapos na sila. Hindi makapaniwala ang mga magkakaibigang nakamasid mula sa malayo. Nanlaki ang mga mata ni Belmod sa takot na hindi niya naranasan simula nang maging God of Destruction. Sa sandaling iyon, itinuro ni Gohan ang kanyang daliri at sinabi sa boses na parang kulog. Ikaw ang target ngayon. Wala ka ng lugar na matatakbuhan. Nawala si Gohan sa kanyang kinaroroonan. Isang nakakasilaw na kislap lamang ang nakita at sumugod siya kay Belmod ng may bilis na higit pa sa liwanag mismo. Nanginig ang daigdig na parang tinamaan ng isang bulalakaw sa langit. Nahulog si Belmod sa mga kamay ni Gohan na hindi siya binigyan ng pagkakataong huminga at sinuntok siya ng malakas. Nagsalita si Gohan sa malalim at mapanghamak na tono. Ito ba ang tinatawag na God of Destruction? Pinapahiya niya si Belmod sa harap ng lahat. Lahat ng naruroon ay natigilan sa hindi makapaniwala, hindi maintindihan na ito pa rin ang Gohan na kilala nila noon. Sa sandaling iyon, pinanood ni Champa ang pangyayari, at nang mapagtanto niya ang nangyayari, isang alaala ang lumitaw. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at bumulong sa nanginginig na boses. Hindi. Hindi maaari. Ang batang ito, inuulit niya ang kasaysayan. Ganito mismo ang nangyari kay Beerus. Napabuntong hininga si Belmod, nakaangat ang ulo, nanginginig ang mga mata sa galit at kahihiyan. Ako, isang God of Destruction, ay napahiya ng ganito sa harap ng lahat. Sinira mo ang aking pride, bata. Tama na. Muling yumanig ang lupa, at nagsimulang magbago ang kanyang katawan sa harap ng lahat. Nakatayo si Gohan nang hindi gumagalaw, kalmado, ang kanyang mga mata ay walang ibang nakikita kundi kumpiyansa at paghamak. Lumapit si Belmod na may mabibigat na hakbang, bawat isa ay yumayanig sa hangin, isang mabangis na ngiti ang pumipilit sa kanyang galit at pangit na mukha. Umungol siya. Ngayon ay makikita mo ang tunay na kapangyarihan ng destroyer na iyong pinangahasan na labanan. Biglang, sumugod si Belmod na parang isang palaso, nagpakawala ng walang humpay na sunod-sunod na mga suntok na mas mabilis kaysa sa nakikita. Sa gitna ng nagliliyab na labanan, si Gohan ay inihagis pabalik ng isang napakalaking puwersa, bumagsak sa lupa. Umalingaw-ngaw ang mga paghahabol ng hininga sa lahat ng dako. Sumigaw si Krillin sa gulat. Nahulog si Gohan. Sa malayo, pinanood ng Grand Priest ang larangan ng digmaan ng may malamig na ngiti, bumubulong sa sarili ng may kasiyahan. Nagtagumpay ang aking hiling. Nabura na ang alaala ni Goku. Hindi na ito muling kukwestiyonin ni Zeno.
Sa kaharian ng kawalan, si Goku, nakapikit, bahagyang ngumiti, at bumulong. Ang ilan sa mga naging God of Destruction. Iniisip ko kung paano sila napili. Belmod, gaano ka ka-inosente? Bumalik ang eksena sa Earth nang magsimulang mawala ang alikabok. Nakahiga si Gohan sa lupa, nakangiti ng mapayapa. Dahan-dahan siyang bumangon at sinabi sa isang tono na tumatama sa pride mismo. Sinadya kong ibinaba ang aking pagbabantay, ngunit binigo mo ako. Hindi mo pa nga naaabot ang 50% ng aking kapangyarihan. Natigilan ang lahat. Sinubukan ni Belmod na kumalma at sumugod muli. Ngunit sapat na ang isang suntok mula kay Gohan. Tumilapon si Belmod sa lupa, ang kanyang aura ay namatay na parang tuluyang napatay. Dumagundong ang boses ni Gohan sa kalangitan. Sino ang susunod? Bumagsak ang katahimikan. Nasira ang dignidad ng mga Diyos. Isang mabigat na katahimikan ang nanatili bago malamig nang umiti si Gohan at sinabing, "Sige, gawin nating masaya ito. Sabay-sabay kayong lahat. Lilibangin ko ang aking sarili bago ko kayo tapusin." Mula sa malayo, sigaw ni Piccolo bilang babala. Gohan, huwag mong sayangin ang oras. Sinusuportahan ang kanilang mga kapangyarihan, hindi natin alam kung sino ang nasa likod nila. Ngunit umapaw ang kumpiyansa ni Gohan. Ang pagnanais na matikman nila ang kahihiyan ay umakit sa kanya sa kawalang ingat. Biglang sa isang sandali na hindi inaasahan. Sinugod siya ni Belmod mula sa likuran ng may nakamamatay na bilis. Binalot niya ito ng aura na parang sorcery. Hindi agad makawala si Gohan. Tumawa si Belmod nang may pangungutya. Ha ha ha, nakalimutan mo na ba kung sino ako? Ako ang destroyer na dalubhasa sa mga panlilinlang at ilusyon. Ang aking kapangyarihan ng Hawkeye ay pinaghalo ng sinaunang mahika. Ang nakapaligid sa iyo ngayon ay magbibigkis sa iyo, gaano man kahirap ang iyong pagsisikap. Pasasabugin ko ang aking sarili, wala na akong pakialam na mabuhay. Magkasama tayo. Sumigaw si Gohan, ang kanyang boses ay pumunit sa kalangitan habang nilalamon siya ng hindi matiis na sakit, ang kanyang katawan ay nasasakal sa loob ng umiikot na bagyo ng enerhiya ng Hawkeye. Sinigaw ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pangalan. Sinuntok ni Krillin ang harang gamit ang kanyang mga kamao. Anong klaseng shield ito? Hindi ako makalusot. Galit na sigaw ni Piccolo. Ito ang parehong harang na lumitaw noon. Ngunit sino ang lumikha nito? Umiyak ang asawa ni Gohan habang sumisigaw ang kanyang anak na si Pan. Mamamatay si Dad kung wala tayong gagawin. Ngunit walang sino man sa kanila ang makakilos. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Sa malayo, sa gitna ng mga ulap sa dilim. Nakalutang ang dalawang misteryosong figura habang pinapanood ang eksena, isa sa kanila ay nakataas ang mga kamay. Ang unang estranghero ay nagsalita. Hindi ka ba makikialam? Kung ipagpapatuloy ito ni Belmod, lalampas siya sa hangganan. Ang pangalawa, sa isang malalim at matatag na boses, ay sumagot. Hindi pa. Kailangan nating makita kung paano niya tinitiis ang sakit. Ang paglago ay hindi nagmumula sa tagumpay, kundi sa pagdurusa. Nanginginig ang hangin sa kanilang paligid, ang kanilang mga mata ay kumikinang na parang alam nila ang higit pa sa nabunyag. Sa kaharian ng kawalan, pinagmasdan ng misteryosong babae si Goku, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-aalala. Ang mga patak ng enerhiya na lumalabas sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho, at nagsalita siya sa isang malalim at seryosong boses. Mukhang dumating na ang oras para malaman mo ang katotohanan. Napatagal ko ng matagal ang sandaling ito. Iminulat ni Goku ang kanyang mga mata sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni. Anong ibig mong sabihin? Anong katotohanan? Ngumiti siya ng malungkot, may mahinang luhang dumadaloy sa kanyang pisngi habang bumubulong. Ang pangalan ko ay Alicia. Nabuhay ako bago pa man ang panahon ng mga anghel. Ngunit bago iyon, isa akong asawa at ina ng isang inosenteng anak hanggang sa mawalay ang aking asawa at mawala ang aking anak sa dilim. Natigilan si Goku. Isang asawa, isang pamilya, maging ang mga anghel ay may mga pamilya. Pinikit ni Alicia ang kanyang mga mata at marahang sumagot. Oo, kahit ang liwanag ay minsang nakaranas ng kawalan.
Bago pa man umiral ang mga anak ng priest, ang aking asawa ang tunay na pinuno ng Supreme Universe. Hindi namin kailanman nalaman ang kalupitan hanggang sa ang ambisyon ay nag-ugat sa puso ng priest. Nagsimula siyang magnais ng kapangyarihan, naniniwalang ang kabaitan ay kahinaan, at ang kaayusang iyon ay nangangailangan ng kamay na bakal. Sinabi niya na ang pamamahala ay hindi maaaring umiral ng walang takot, ngunit naniniwala ako na ang liwanag lamang ay sapat na. At ano ang ginawa niya? Sumagot siya. Lumikha siya ng isang bagong kaayusan, ang mga God of Destruction. Inilagay niya sila sa ilalim ng mga anghel, hindi upang protektahan ang balanse gaya ng kanyang inaangkin, kundi upang alisin ang sinumang nilalang na nakikita niya bilang banta sa kanyang mataas na trono. Binigyan niya sila ng karapatang pumatay, ngunit inabuso nila ang kanilang kapangyarihan, inaapi at binubura ang mga mundo sa ngalan ng kaayusan. Tinutulan ko ang kanyang mga utos, ang kanyang kalupitan, at nagsimula siyang matakot sa aking lakas. Isang araw, nagpasya siyang ikulong ako rito gamit ang sarili kong anak. Napabuntong hininga si Goku. Anak mo? Ano? Anong ibig mong sabihin? Sagot niya. Natatangi ang uri natin, Goku. Taglay natin ang likas na kapangyarihan ng pagbura. Ang pinakamalaking banta sa priest. Kaya pinagsamantalahan niya ang anak ko at pinagtaksilan tayo. Sinelyohan niya muna ang asawa ko, pagkatapos ay humiling na burahin ang pangalan ko sa alaala ng lahat. Kahit ang mga anak ko. Umuulit ang kasaysayan, Goku. Ang ginawa niya sa akin, ginawa na rin niya sa iyo ngayon. Pinatanggal ka niya sa mismong alaala ng hari para hindi na magtanong si Zeno tungkol sa iyo. Natigilan si Goku, nanginginig ang boses. Ang ibig mo bang sabihin ay Zeno? Ikaw ba talaga ang tunay niyang ina? Oo, Goku. Si Zeno ay anak ko. Cute siya, inosente, tinatawanan ang lahat. Ngunit ginawa siya ng priest na isang batang walang ekspresyon, walang takot, walang galit, walang saya. Tumahimik ang lahat sa loob niya. Pinadyakan ni Goku ang lupa, nanginginig ang kawalan sa ilalim niya. Dumagundong ang kanyang boses. Sumusumpa ako na makakalabas ako mula rito. Ibabalik kita at ibabalik ang lahat sa dati nitong anyo. Ngunit ngumiti ng marahan si Alicia. Hindi, Goku. Hindi na kita makakasama sa pagkakataong ito. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin sa akin yan. Nagsimulang magtipon ang liwanag sa paligid niya, maliwanag at dalisay, parang bukang liwayway na nilalamon ang dilim. Mahina niyang sabi. Malapit na ang katapusan. Lahat ng aking kapangyarihan ay ipapasa sa iyo. Pinagmasdan kita sa lahat ng oras na ito, at alam kong mas dalisay ang iyong puso kaysa sa iyong inaakala. Lumapit siya sa kanya, itinaas ang kanyang kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri ay lumitaw ang isang sagradong pendant na nagniningning sa banal na enerhiya. Kunin mo ito. Bantayan mong mabuti. Hindi lang ito basta isang pendant. Ito ay isang susi sa isang bagay na mas malalim kaysa sa iyong inaakala. Mauunawaan mo ang kahulugan nito pagdating ng panahon. Maingat na kinuha ito ni Goku, nakatitig dito ng may pagkalito habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Samantala, sa daigdig sa larangan ng digmaan. Natapos na ang pagsabog ni Belmod. Walang nakialam, ngunit sumunod ang pagkabigla. Patay na si Belmod. Nakatayo ng matatag si Gohan, bagamat bahagya. Ang kanyang enerhiya ay unti-unting naglaho, nahihirapan siyang manatiling nakatayo. Pinutol ng sigaw ni Pan ang katahimikan. Dad! Tumulo ang mga luha sa mukha ni Videl habang pinalilibutan sila ng pagkawasak. Itinaas ni Gohan ang kanyang ulo patungo sa kanila, kumikislap ang mga luha sa kanyang mga mata, at sa kabila ng sakit, ngumiti siya at sinabing, huwag kayong mag-alala. Ano man ang mangyari, paninindigan ko ang aking paninindigan. Hindi ko kailanman sisirain ang pangako ng aking ama. Nahihirapan siyang tumayo, pagkatapos ay sumigaw mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang dagundong na yumanig sa mismong lupa. Halika na, umatake kayong lahat. Kahit sa aking pinakamahinang kalagayan, hindi ako aatras. Ipaglalaban ko ang pangako ng aking ama. Halika na. Sa di kalayuan, ang dalawang misteryosong figura ay tahimik na nanunood. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Walang ni isang salita ang lumabas sa kanilang mga labi na parang alam na nila na ang mangyayari ay hindi na maaaring panghimasukan. Samantala, sa kaharian ng kawalan,
Papalapit na ang mga huling sandali. Kinausap ni Alicia si Goku, ang kanyang boses ay umaapaw sa init at malain ng lambing. Tapos na, Goku. Opisyal ka nang naging isang anghel. Ang lahat ng aking kapangyarihan ay dumadaloy na ngayon sa iyo. Huwag mong ipagluksa ang aking pagkawala. Ako ay laging iiral sa loob mo. Unti-unti mong mararamdaman ang aking enerhiya. Gamitin ito ng matalino. At tandaan, ang liwanag ay wala sa lakas, kundi sa pusong gumagabay dito. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha habang unti-unti siyang nilalamon ng liwanag hanggang sa wala nang natira kundi isang purong gininto ang liwanag na kumakalat na parang sagradong alikabok. Mariin na ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata, ang mga luha ay umaagos mula sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang pendant at nanginginig na bumulong. Ipinapangako ko na hindi mawawala ng saysay ang lahat ng ito. Ibabalik ko ang balanse, babaguhin ko ang kanyang mga tanikala kahit na ang kapalit nito ay ang aking buhay. Para sa iyo, Alicia, at para kay Goten. Gagawin ko na ngayon. Sa sandaling iyon, sa daigdig, naabot na ng mga God of Destruction ang tugatog ng kanilang kapangyarihan, ang langit ay nahati, ang lupa ay nanginginig ng marahas. Ngunit sa kawalan, ang sigaw ni Goku ay lalong lumakas hanggang sa ang mga pader ng realidad mismo ay nagsimulang mabasag na parang salamin sa ilalim ng matinding presyon. Sa isang malayong palasyo, biglang itinaas ng Grand Priest ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kawalan ng paniniwala. May naramdaman siyang hindi pa niya naramdaman simula pa noong simula ng paglikha. Tumaas sa galit, ang kanyang boses ay dumagundong sa buong bulwagan ng hari. Imposible! Ang kaguluhang ito ay nasa kaharian lamang ng kawalan. Walang tao roon kundi siya. Ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng halong takot at galit. Sinigawan niya ang kanyang mga anak, ang kanyang boses ay nagpayanig sa mga pader. Pumunta kayo agad, lahat kayo. Huwag ninyong hayaang gumuho ang kawalan, kung mangyari man, sisirain nito ang lahat, ang buong kaayusang aking binuo. Magmadali kayo. Ang kanyang mga anak ay mabilis na nagsisialisan, ang kanilang mga katawan ay nagiging mga guhit ng banal na liwanag, patungo sa gumuguhong kawalan. Habang patuloy na tumataas ang sigaw ni Goku, hinahati ang kalangitan ng kahariang iyon. Ang mga anghel ay nagtipon sa formation, bawat isa ay naglalabas ng kanilang aura upang pigilan ang pagsabog mula sa kawalan. Ngunit hindi sapat ang kanilang kapangyarihan. Isang anghel lamang ang nanatiling hindi gumagalaw. Si Vados, hindi siya gumawa ng kahit isang hakbang. At sa puso ng kawalan, naramdaman ni Goku ang kanilang panghihimasok at umungol. Sinusubukan nilang pigilan ako, ngunit hindi ako titigil. Para sa iyo, Alicia, at para sa iyo, Goten. Gagawin ko na ito ngayon. Sa sandaling iyon, ang mga God of Destruction sa daigdig ay natapos ang kanilang enerhiya. Si Gohan, pagod at nanghihina, ay nakatayo sa gitna ng mga guho at sumisigaw laban sa impyernong papalapit sa kanya. Ang kanyang boses ay sumanib sa boses ng kanyang ama sa buong dimensyon, ang kanilang mga sigaw ay nagkakaisa sa buong universe. Ang mga anghel ay nagsimulang mawalan ng balanse. Maging ang trono ng Grand Priest ay nanginig, at sa unang pagkakataon mula noong walang hanggan. Ang kanyang puso ay nanginig, at biglang, ang kaharian ng kawalan ay sumabog. Isang napakalaking liwanag ang bumalit sa lahat ng bagay na parang ang universe mismo ay muling isinilang. Sa daigdig, ang enerhiya ng pagkawasak ay naglaho. Ang Hawkeye mismo ay nabura na parang hindi ito kailanman umiral. Ang mga God of Destruction ay nanginig, umatras, ang kanilang hininga ay nasa kanilang mga lalamunan, ang mga mata ay nanlalaki sa isang takot na hindi nila kailanman naramdaman. Imposible! Ano iyon? Ang mga mandirigmang nakapaligid sa kanila ay tumingin ng hindi makapaniwala, hindi maintindihan ang kanilang nasasaksihan. Ang langit mismo ay nagliyab ng sagradong liwanag. Kahit ang mga nasa malayo, sina Frieza, Jiren, Broly, at hindi mabilang na iba pa ay natigilan. Ang kanilang mga puso ay nanginginig sa isang hindi pamilyar na ritmo. At sa isang malayong taas, ang dalawang misteryosong figura ay nakamasid mula sa itaas. Isang mabagal na ngiti ang sumilay sa isa sa kanilang mga mukha habang nagsasalita siya sa isang mahina at mahinahong tono. Sa wakas nagawa na niya. Darating na siya, at hihintayin ko siya. Bumagsak ang katahimikan. Lahat ng mga anghel ay nakatayo sa isang linya sa pagkamangha sa kanilang nakita.
Sa harap nila, sa gitna ng kumukupas na liwanag, siya ay nakatayo. Ang kanyang katawan ay nagniningning sa maharlikang enerhiya, ang kanyang buhok ay kumikinang sa makalangit na kinang. Ang kanyang presensya ay nagpapakita ng katahimikan at kamahalan. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang ulo at ang kanyang tinig ay lumabas. Mahinahon, ngunit tumatagos sa bawat puso. Tapos na ang panahon ng pagpapasakop. Ngayon ay magsisimula na ang panahon ng liwanag. Sa wakas ay lumabas si Goku mula sa kaharian ng kawalan at naging isang anghel, salamat sa kapangyarihan ni Alicia na nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa kanya. Ang kanyang banal na liwanag ay nagpasiklab sa lahat ng universe. Ngunit sa sandaling siya ay lumitaw, lahat ng mga anghel ay pumaligid sa kanya. Sa ilalim ng utos ng Grand Priest upang pigilan siyang makialam. Samantala, ang mga God of Destruction ay naghahanda upang lipulin ang planetang Earth. Ngunit ang liwanag ni Goku ay nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Ang tanawin ay kahanga-hanga. Mahigit 100 anghel ang nakatayo sa isang walang katapusang kalangitan ng ningning. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Goku na nakatayong mag-isa sa harap nila ng may hindi kapani-paniwalang kahinahunan. Ang kanilang mga tingin ng puot ay may halong malinaw na pagkamangha. Isang anghel ang bumulong sa kanyang sarili. Ang enerhiya niya, iba. Hindi ito tao o kahit anghel. Ang kanyang mismong kakanyahan ay ganap na nagbago. Bumulong ang isa pa sa gulat. Ang simbolo sa kanyang noo. Hindi ito galing sa ating mundo ni sa antas ng isang anghel. Saan niya nakuha ang anyong iyon? Isang anghel ang humakbang pasulong mula sa unang hanay, mas matapang kaysa sa iba, isa sa pinakamalakas sa pagtitipong iyon. Nagsalita siya sa isang dumadagundong na boses. Winasak mo ang kawalan na nilikha ng aming ama milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Ginising mo ang kaguluhan. Ikaw na lumampas sa iyong mga hangganan. Ang iyong kaparusahan ay magiging katapusan ng iyong buhay. Ngunit ngumiti si Goku ng mahinahon, pagkatapos ay sinabi sa isang boses na tumagos sa lahat ng kanilang mga puso. Ang tiwaling kaayusan na inyong binuo ay magtatapos na. Nakita ko ang inyong kasaysayan. Nakita ko kung paano sinimulan ng Grand Priest ang kanyang landas gamit ang dugo, hindi ang liwanag. Dati akong naniniwala na ang awa ay maaaring magpagaling. Ngunit tila ang mundong ito ay nakakaintindi lamang ng paghatol. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at nagpatuloy ng may determinasyon. Kalimutan ng pusong dating kilala mo, wala akong patatawarin sa inyo. Ang aking pakikipagtuos sa iyo at sa iyong hangal na ama ay magsisimula na ngayon. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Ang kanyang mga salita ay yumanig sa mismong tela ng kalawakan. Ang nangungunang anghel ay umungol sa galit, itinaas ang kanyang tungkod at sumigaw. Kung gayon, simulan na ang katapusan. Ikaw na dumumi sa banal na kaayusan. Binigyan ako ng Grand Priest ng kalayaang lumaban. Nagsimulang magtipon ng celestial energy sa dulo ng kanyang tungkod, ang liwanag nito ay tumatagos sa mga universe. Habang itinaas ng ibang mga anghel ang sa kanila bilang paghahanda sa labanan. Sa sandaling iyon ng hindi matiis na tensyon, isang kislap ng liwanag na parang isang bumabagsak na bituin ang sumilay sa pagitan nila. At biglang, tumayo si Vados sa harap ni Goku, ang kanyang kamay ay nakaunat ng may hindi matitinag na determinasyon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Tumigil kayo. Kung hindi nyo maintindihan kung sino siya, tingnan nyo ang kwintas na suot niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kwintas na nakasabit sa dibdib ni Goku, at nanginginig ang kanyang katawan. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang bumubulong. Hindi maaari. Iyan ang kwintas ng ating ina. Ang aking ina, ang nagpalaki sa inyong lahat. Isang ganap na katahimikan ang kumalat sa hanay ng mga anghel. Lahat ng mata ay nakatuon kay Vados, nakatayo pa rin sa harap ni Goku, nahihirapang huminga. Pagkatapos ng pagkabigla, itinaas niya ang kanyang ulo at nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan at pagkalito. Noong bata pa ako, gumugol ako ng napakaraming oras kasama ang aking ina. Hindi ko nakalimutan ang kwintas na lagi niyang suot. Hindi ito naalis sa kanyang leeg.
Dati niyang sinasabi na ito ay isang paalala ng unang liwanag ng pag-ibig na umiral bago ang pagkakasunod-sunod, bago ang Ama mismo. Mahinang bulong-bulungan ang kumalat sa mga anghel. Ang ilang mga mukha ay nagpakita ng pagkalito habang ang iba ay tumalikod na may paghamak. Isang anghel ang napangisi. Talaga bang sinasabi mo ang isang nakaraan na walang kahulugan? Milyon-milyong taon na ang lumipas at ang mga lumang kwentong iyon ay naglaho na parang alikabok sa kalawakan. Muling humakbang ang nangungunang anghel, ang kanyang mga mata ay mas malamig kaysa dati. Tumabi ka, Vados, o tatapusin kita kasama ang nilalang na ito. Matagal na naming nakalimutan ang sinasabi mo. Walang may pakialam dito. Sa katunayan, matagal na naming pinagmamasdan ang kakaiba mong kilos. Pinaghihinalaan naming may itinatago ka, at ngayon ay malinaw na. Itinuro siya ng isa pa ng matalim at sinabing, ipinagtatanggol mo ang Universe 7 para sa isang nakatagong dahilan. Marahil para kay Whis, o dahil sa hangal na damdamin. Pero alamin mo ito, ang ina na tinutukoy mo, hindi namin siya kilala o ninais, at sisiguraduhin naming makakalimutan mo rin siya. Itinaas ng commander ang kanyang tungkod at mabilis na naipon ang banal na enerhiya. Ngunit bago pa man niya mapakawalan ang kanyang pag-atake, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa ingay. Umatras ka, Vados. Ayokong masaktan ka dahil sa akin. Gagawin kong aral ang sandaling ito sa lahat ng nakakalimot sa katotohanan. Humakbang paatras si Vados, may luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, sa itaas sa Celestial Palace. Inihampas ng Grand Priest ang kanyang kamay sa mesa. Nanginig ang buong lugar habang pinupuno ng kanyang malalim at dumadagundong na boses ang bulwagan. Si Vados, pinagtataksilan tayo? Hindi ko inakalang ganito na siya kalala. Pagkatapos ay yumuko siya, kumunot ang kanyang mga kilay. Goku, nalampasan mo na ang bawat kalkulasyon, nalampasan mo na ang bawat inaasahan. Mukhang hindi na ako makapaghihintay pa. Ilalabas ko na ito ngayon kahit hindi pa kumpleto ang oras nito. Ano man ang kapalit, wawakasan nito ang kalokohang ito. Pagbalik sa kapulungan, ang tungkod ng commander ay nagliyab sa nakasisilaw na liwanag at isang napakalaking daluyong ng banal na enerhiya ang sumabog patungo kay Goku. Nilamon ng nagliliwanag ang lahat, hanggang sa wala nang makakita. Nanood ang mga anghel na tiyak na tapos na ito. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, kasabay ng paglaho ng makinang na alikabok, muling lumitaw ang tanawin at lahat ay natigilan sa gulat. Nakatayo si Goku sa likod ng commander, walang sugat. At nasa kamay niya ang tungkod mismo ng commander. Napabuntong hininga ang mga nasa hanay na sinundan ng mga pautal-utal na bulong. Kailan? Paano niya ito nahawakan? Hindi man lang namin siya naramdamang gumalaw. Nakatayo ang commander na parang naparalisa, nakatitig sa kanyang walang laman na kamay nang may takot. Dahan-dahan siyang tumingala kay Goku na nagsabi sa malamig at kalmadong tono. Nakakaawa. Umaasa kayo sa mga hangal na kagamitang ito para maramdaman ninyong makapangyarihan kayo. Hindi ninyo namamalayan na kung wala ang mga ito, wala kayong halaga. Itinaas ni Goku ang tungkod at walang kahirap-hirap itong dinurog sa kanyang palad. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot. Pagkatapos ay binasag ito ng galit na sigaw ng commander. Paano mo nagawang hawakan ang aming sagradong relics? Sumugod siya kay Goku ng napakabilis na tila nahati ang langit. Walang anghel na kumurap. Lahat ng mata ay nakatutok sa sandali ng pagbangga. At pagkatapos ay isang malakas na pagsabog ang bumalot sa lugar. Isang sandali na binulag ng liwanag ang lahat ng paningin. Lahat ay naghintay ng tahimik habang unti-unting nawawala ang usok. Ipinapakita si Goku, nakatayo pa rin sa kanyang kinatatayuan, hindi gumagalaw ngunit malinaw na naguguluhan. Tungkol naman sa commander, wala na siya. Napuno ng pagkabigla ang mga mukha ng mga anghel. Isa ang bumulong ng hindi makapaniwala. Anong nangyari? Hindi man lang niya siya hinawakan. Maging si Goku ay tila nalilito. Napalingon siya sa paligid at napaisip sa sarili. Hindi ko man lang siya inatake, kaya ano ang dahilan kung bakit siya nagkapira-piraso? Biglang ang espasyo sa kanilang paligid ay binaha ng kakaibang nagliliwanag na liwanag. Mas maliwanag, mas matalas kaysa sa anumang nasaksihan nila. Mula sa puso ng kinang na iyon, nagsimulang mabuo ang imahe ng isang nilalang.
Isang hindi pamilyar na figura na hindi katulad ng Grand Priest o anumang kapangyarihang anghel. Isang bagay na mas malalim, mas matanda, at mas madilim. Kasabay nito, lumaki ang liwanag hanggang sa ganap na lumitaw ang figura. Ang kanyang mukha ay nahati sa dalawa, kalahati ay nagliliwanag na liwanag, kalahati ay napakasamang anino. Pagkatapos ay nagsalita siya, ang kanyang tono ay malamig at parang teatro. Patawarin mo ako kung medyo nagulat kita. Nasisiyahan lang ako sa paggawa ng mga engrandeng entrance na karapat-dapat sa aking presensya. Ang alingaw ng kanyang mga salita ay sumira sa balanse ng kaharian. Ang mga mukha ng mga anghel ay nabalot ng gulat at pagkasuklam sa kanyang kapangahasan. Habang tahimik na nakatayo si Goku, natigilan. Mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwalang kakaiba sa nilalang na ito, isang puwersang hindi niya kailanman naranasan. Samantala, sa larangan ng digmaan sa daigdig, ang mga God of Destruction ay nanigas, nakatitig sa takot at galit sa kanilang nasaksihan. Si Gohan at ang kanyang pamilya ay nakatayo sa pagkamangha hanggang sa isang matigas na boses ang pumutol sa katahimikan. Manatiling nakatutok. Huwag hayaang makagambala sa inyo ang katawa-tawang palabas na ito. Si Champa yon, ang kanyang utos ay matalas at malakas. Nabawi ng mga Diyos ang kanilang kahinahunan at umungol ng sabay-sabay habang ang kanilang mapanirang enerhiya ay sumiklab at nagsama-sama. Ito ang kanilang pagkakataon upang lipulin ang planeta bago bumalik ang balanse. Sa kabila ng sakit at pagkapagod, kinuyom ni Gohan ang kanyang kamao, ang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Ano man ang mangyari, hindi ko kayo hahayaan. Hindi ko bibiguin ang aking pangako. Sa kabilang panig, ang misteryosong estranghero ay nakatayong hindi gumagalaw. Ang bawat tingin ay nakatuon sa kanya. Nakaramdam si Goku ng kakaibang pagkabalisa ng sandaling tumingin siya sa kanya. Kamukha niya si Vegeta, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi tao o anghel. Umalingaw-ngaw ang mga bulungan sa hanay ng mga anghel, bawat isa ay sinusubukang unawain ang kahulugan ng bagong nilalang na ito. Pagkatapos ay dumating ang sagot mula mismo sa estranghero. Ang kanyang mga salita ay personal na nakatuon kay Goku. Ako ay dumating para sa iyo ng mag-isa, Goku. Natigilan ang lahat. Tumahimik na parang libingan. Lalong lumalim ang kalituhan sa mukha ni Goku. Hindi niya kilala ang nilalang na ito, ni kung bakit tila konektado siya sa kanya. Ngunit si Vados, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang nakatagong takot. Bumulong siya sa sarili sa kalungkutan. Si Ama. Binilisan niya ang hakbang na ito. Ginising niya ang sinaunang maharlikang espiritu na nangangahulugang sa wakas ay nagpasya na siyang sirain ang universe na ito. Ito ang pinakamasamang sandata na napili niyang gamitin. Wala nang pagbabalik. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nahulog ang mga mata ng nanghihimasok sa kwintas na nakasabit sa dibdib ni Goku. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon na parang may isang sinaunang bagay na gumalaw sa loob niya, isang bagay na ipinagbabawal na tandaan. Nagsalita siya ng may malamig na kakaiba. Saan mo nakuha ang kwintas na iyan? Napangisi si Goku ng may paghamak, sinusubukang magpakita ng kawalang bahala. May utang ba akong paliwanag sa'yo kung bakit ka sumulpot? Sino ka para magtanong? Sumagot ang estranghero. Wala akong oras para sa mga bugtong. Isang layunin ang pinuntahan ko. Ikaw, Goku? May kumpiyansang tanong ni Goku. Kung gayon, sabihin mo sa akin agad. Saang panig ka naninindigan? Malapit ko ng parusahan ang lahat ng nandito. Sumagot ang estranghero ng walang kahit kaunting pagkamakatao. Walang panig, walang prinsipyo. Wala sa mga pinapahalagahan mo ang mahalaga sa akin. Pumunta lang ako para patayin si Goku. Wala akong gusto na kapangyarihan, walang baluti, walang alyansa sa inyong mga nabubulok na anghel. Ngunit bago ang lahat, simulan natin ang ating laban gamit ang kwintas na iyan. Sumalakay ang estranghero ng may bilis na lampas sa katwiran, gumuho ang distansya na parang isang kislap ng nakamamatay na liwanag. Nayanig ang mundo nang sumabog ang isang nakasisilaw na pagsabog. Naglaho si Goku na parang nabura sa pag-iral. Ngunit ngumiti lamang ang estranghero na parang ninanamnam ang kilig. Ang kasiyahan ng labanan ay magiging dalisay sa iyo, Goku. Mahilig ako sa mga sorpresa at maghihintay ako. Biglang, sa malayong palasyo,
Umalingaw-ngaw ang galit na boses ng Grand Priest. Hindi ko iniutos ang pagkamatay ng anghel na iyon, ngunit palalampasin ko muna ito. Retirado na siya, wala na siyang silbi sa akin ngayon. Ang mahalaga ay ang pagpatay kay Goku. Gawing pangunahing prioridad ang kanyang pagbagsak. Maraming mga anghel ang sumugod upang habulin si Goku, ngunit hindi gumalaw ang estranghero. Tahimik lang siyang ngumiti, hindi pinansin ang lahat ng utos, lubos na alam ang kanyang sariling layunin. Isang matinding katahimikan ang lumipas. Pagkatapos ay sumugod si Vados na parang isang nag-aalalang ina, ngunit halos 2 hakbang pa lamang ang nagagawa niya ng harangan ng 2 anghel ang kanyang daan. Ang kanilang mga mukha ay parang bato, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa akusasyon. Sinira mo ang sumpa. Sinuway mo ang utos ng ating ama. Inutusan kaming burahin ka, at hindi kami magpapakita ng awa. Natigilan si Vados sa pagkabigla. Nag-iisa, napapaligiran, na parang ang buong sanlibutan ay bumaling laban sa kanya. Samantala, sa daigdig, naghari ang kaguluhan. Tinipo ng mga God of Destruction ang kanilang kapangyarihan, ang langit ay nagliliyab na parang isang nasusunog na kamay, handang durugin ang planeta. Sa kabila ng pagod at sakit, nilabanan ni Gohan ang pagsalakay, nakatayong nagliliyab ng may determinasyon. Pagkatapos ay isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Nang inakala ng lahat na dumating na ang katapusan, isang liwanag na napakaliwanag na hindi kayang tiisin ang lumitaw mula sa ilalim ng usok. Isang nakasisilaw na kinang na bumulag sa lahat ng paningin sa isang iglap. At sa itaas nito, siya ay lumitaw. Si Goku ay nakatayo na parang ang liwanag mismo ay nagkatawang tao. Ang bawat hakbang niya ay nagpayanig sa lupa at bawat sinag ng kanyang aura ay dumaloy sa lahat na parang isang sagradong pagpapala na nagpapabanal sa larangan ng digmaan. Si Gohan, walang malay, ngunit ngayon ay ligtas na karga ng kanyang ama. Napuno ng pagkamangha ang bawat mukha. Paano? Matapos ang 10 mahabang taon na wala sa kawalan na lampas sa panahon, bumalik si Goku. Isang anghel na muling isinilang, pumipintig ng may kapangyarihang hindi pa nakita ni numan noon. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Marahan na inihiga ni Goku si Gohan sa lupa at binigyan siya ng malambot at kumikinang na enerhiya na nagpanumbalik sa kanyang kamalayan. Gumalaw si Gohan, nalilito noong una. Pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata sa kanyang ama. Bumangon siya at niyakap ito ng mahigpit na para bang natatakot na siyang pakawalan pa ito. Ngumiti si Goku ng mainit. Ipinagmamalaki kita, anak ko. Pinanood ko ang lahat ng nangyari. Ikaw ang simbolo ng lakas at tiyaga. Isa-isang lumapit ang kanilang mga kaibigan. Sina Krillin at Piccolo ay namangha sa paligid na para bang nagising ang mismong espiritu ng daigdig sa kanilang paligid. Si Chi-Chi ay umiiyak ng hayagan, naniniwalang nawala na ang lahat ng pag-asa. Habang ang maliit na si Pan ay nagsabi ng may inosenteng apoy. Sinubukan nilang sirain ang ating planeta. Ngumiti si Goku, itinaas siya ng may matamis na ngiti. Huwag kang mag-alala, nandito na si Lolo. Sabihin mo sa akin, sino ang gusto mong unang tapusin ko? Sumagot siya ng may determinasyong parang bata. Huwag kang mag-iwan ng kahit isa sa kanila. Dahan-dahang ibinaba siya ni Goku, pagkatapos ay humarap sa kanyang mga kaibigan. Tumigas ang kanyang ekspresyon, ang kanyang boses ay tumatagos sa kalangitan. Ang panganib na nakikita nyo ngayon ay isang kapiraso lamang. Mayroong isang bagay na mas malaki, isang bagay na higit pa rito. Humakbang si Krillin pasulong. Anong ibig mong sabihin, Goku? Kalmadong sumagot si Goku, ngunit ang kanyang tono ay may bahid ng kawakasan. Walang oras para sa mga tanong. Manood kayong mabuti. Ang gagawin ko ay magbabago sa lahat. Salamat sa inyong lahat sa paninindigan. Ngayon, mag-enjoy sa palabas. Tumalikod siya, itinaas ang isang daliri patungo sa langit at sinabi ng matalas at malinaw. Hindi kita nakalimutan at nagpapasalamat din ako sa iyo para sa lahat ng iyong ginawa. Natigilan ang kanyang mga kaibigan sa pagkalito. Ang mga salita ay tila walang patutunguhan, walang nakikitang presensya. Ngunit sa malayo, 2 misteryosong figura ang nakamasid mula sa malayo.
Isang mahinang ngiti ang sumilay sa isa sa kanilang mga mukha. Naisip niya ng tahimik. Ang lahat ng ito ay para lamang sa pagkikitang hinihintay natin. Dumating na ang oras. Simulan na natin ang kasiyahan, Kakarot. Gayunpaman, hindi mapakali ang isa. Isang malalim na kaguluhan ang bumabalot sa kanyang kaibuturan. Nagpasya siyang umalis sa daigdig, bumubulong na sa wakas ay kikilos na siya pagkatapos ng mahabang paghihintay. Samantala, nagsimulang maglakad si Goku patungo sa mga God of Destruction na nagliliwanag ng isang aura ng banal na kamahalan. Bawat hakbang niya ay nagpapayanig sa lupa. Nanginginig ang langit. Ang mga Diyos ay nakatayong nanigas, hindi maintindihan kung paano bumalik ang lalaking ito na nawala sa kawalan sa loob ng 10 mahabang taon. At sa isang kisap mata, nawala si Goku. Pagkaraan ng isang pintig ng puso, nasa likuran na nila siya, walang kibo, hawak sina Ivan at Sidre sa kanilang pwesto. Itinaas ang kanyang mga braso sa itaas ng kanilang ulo na parang pinalamig sila ng panahon doon, walang magawa. Nanood ang kanyang mga kaibigan, tumitibok ang kanilang mga puso, at labis na namangha sa nakita sa kanilang harapan. Pagkatapos ay nagsalita si Goku, kalmado ang tono, ngunit nagbigay ng mapang-asar na panunuya at determinasyon. Bakit kayo pumupukaw ng pagnanasa, mga bata? Minsan kong ipinagtanggol ang sistema, tinanggihan ang karahasan, at pinrotektahan ko pa si Beerus. Ngunit ngayon ay hindi ako pinapayagan ng aking mga kamay na huminto. Tapos na ang inyong panahon. Sa isang iglap, naglabas siya ng isang mapaminsalang pagsabog ng enerhiya na agad na tumapos kina Ivan at Sidre na yumanig sa buong kaharian. Ngunit hindi pa siya tapos. Muli siyang sumulong at sa sumunod na sandali ay lumitaw sa harap ni Ramsey, mahigpit na nakahawak sa nanginginig ng uso ng Diyos na elepante, at tuluyan itong natigilan. Napangisi si Goku, matalim ang mga matang may pangungutya. Malamig niyang sinabi, "May naamoy akong mabaho rito." Pagkatapos ay naging matalas ang kanyang tono. "Malupit ka sa mga mahal ko. Ngayon ay matututunan mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng kalupitan." Gamit ang hindi maisip na puwersa, inihagis niya si Ramsey sa kalangitan. At bago pa man bumagsak ang Diyos, itinaas ni Goku ang kanyang kamay. Isang kislap ng liwanag ang sumabog na parang kidlat at si Ramsey ay naglaho mula sa pag-iral. Nanginig ang iba. Nanlaki ang mga mata ni Champa na pagtantong tiyak na hindi niya maiiwasan ang mangyayari. Walang makakatakbo, walang makakalaban. Nakatayo si Goku sa gitna ng larangan ng digmaan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at banal na paghatol. Sino ang susunod? Sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Pagkatapos ay mas mabilis siyang kumilos kaysa sa naisip. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ni Heles. Nakatayo ng napakalapit na kahit ang oras ay tila kalahati lamang. Itinuro niya ito gamit ang isang daliri, kalmado ang boses, ngunit parang talim na nakakasakit. Hindi ako karaniwang nananakit ng mga babae, pero malas ka para harapin ang aking puot. Sa isang dampi, isang daluyong ng nakamamatay na enerhiya ang tuluyang bumura sa kanya. Takot at kawalan ng paniniwala ang bumalot sa natitirang mga Diyos. Hindi tumigil si Goku. Dahan-dahan siyang lumingon kay Champa na ang nanginginig na katawan ay nagpapakita ng kanyang takot. Dahil alam niyang ang kanyang kapalaran ay kahawig ng kay Beerus. Naglakad siya pasulong, pinagkrus ang kanyang mga braso. Dalawang alon ng nakasisilaw na enerhiya ang lumabas sa magkabilang direksyon na nilipol sina Moscow at Eric nang hindi man lang siya lumilingon sa kanilang direksyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsulong, matatag at walang humpay. Ang bawat hakbang ay yumayanig sa lupa, ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Champa. Ang kanyang mga kaibigan ay tanging nakatayong nanigas, hirap huminga, habang papalapit ang hindi mapipigilan na pagtutuos. Sa kabilang panig, bumagsak si Vados sa lupa sa pagitan ng dalawang hari na sumugod sa kanya ng walang awa. Isa sa kanila ay sumigaw ng may gana. Ito ang kapalaran ng mga nagtataksil sa sumpa at lumalabag sa aming utos. Pagkatapos ay tinipo nila ang kanilang mga enerhiya at nagpakawala ng isang nakamamatay na pag-atake, kumbinsido na dumating na ang katapusan. Ngunit nang pumutok ang liwanag at tumaas ang usok, isang estranghero ang lumitaw, ang misteryosong Pigira. Kinarga niya si Vados ng may maharlikang kumpiyansa, isang apoy ng galit ang umaalingaw-ngaw sa paligid niya. Natigilan ang dalawang hari.
Hindi nila matukoy ang uri ng kanyang kapangyarihan. Isa sa kanila ay paulit-ulit na natigilan sa hindi makapaniwala. Ano ang nilalang na ito? Walang malay si Vados. Nang magkamalay siya, nakita niya ang mukha ng kanyang tagapagligtas at nabasa sa mga mata nito ang mga hindi nasabi na pangako. Bumulong siya sa sarili. Vados, hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan. Hindi na magpapatuloy ang nangyari. Papatayin ko ang sinumang mang-aagaw sa iyo. Pagkatapos ay sumugod siya at isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa lugar na parang isang deklarasyon ng digmaan. Sa ibang lugar, ang komprontasyon ay harapan na ngayon. Sina Goku at Champa sa isang nawasak na arena. Walang mga salitang nagpalitan maliban sa mga buntong hininga. Dahan-dahang iniunat ni Goku ang kanyang daliri, malamig ang kanyang boses. Kay bait ko sa iyo. Binigyan kita ng ilang minuto para mabuhay bago ang aking paghihiganti. Ikaw ang kapatid ni Beerus at lumaki kayong magkasama. Hindi ko kailanman hinangad na patayin siya, ngunit ang inyong lipunan ay taksil at malupit. Bumuhos ang mga luha sa mukha ni Champa habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagpapatuloy ni Goku. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Umalis ka na sa paningin ko ngayon at lisanin mo ang universe na ito o hindi mo na muling makikita ang liwanag. Ang aking layunin ay mas malaki kaysa sa iyo, mas malaki kaysa sa paghihiganti lamang. Wawasakin ko ang katungkulan ng God of Destruction. Walang matitira sa inyong kalokohan. Alamin mo na ang ginagawa ko ay para kay Vados at wala ng ibang dahilan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa arena. Nanginig si Champa, tumutulo ang pawis, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pinaghalong takot at pagsuway. Ilang segundo lang ang lumipas. Sa wakas ay bumaba na sa lupa ang mga hanay ng mga anghel. Matapos ang mahabang habulan para mahuli si Goku, tumayo sila ng mahigpit, matalim ang kanilang mga titig, at sinabi ni Goku sa malamig na boses. Puno ng hamon. Ulit. Kayo, ayaw nyo bang magsisi? Sumagot ang isang anghel sa formal at matatag na tono. Kami ay inutusan at hindi kami susuko. Itinaas nila ang kanilang mga tungkod. Biglang ang mga alon ng celestial energy ay dumaloy kay Champa. Napaatras siya at napasigaw dahil sa hindi inaasahang sakit. Lahat ay nalito. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Nayanig ang arena hanggang sa sumabog ang isang malakas na pagsabog. Ngunit ang mas matinding pagkabigla ay hindi lamang sa pagkawasak. Ito ay sa ibang bagay. Mula sa gitna ng usok at apoy, isang kakaibang nilalang ang nabuo. Isang madilim na pagsasama ng mga espiritu na hindi pa namatay. Isang nilalang na hindi pa nakikita noon. Nanginig ang planeta, at winasak ng malakas na alon ang paligid. Sa isang kisap mata, sinunggaban ni Goku ang kanyang mga kaibigan at inihagis sila sa kalawakan. Iniligtas sila mula sa nalalapit na pagkalipol. Lumulutang sila roon ng panandalian habang nakatingin sa wasak na daigdig. Malapit sa kanila. Pinanood ng estranghero na lumitaw kanina ang eksena ng hindi nagsasalita. Kakatuwang sinabihan siya ni Goku na manatiling malapit at ang nanghihimasok ay tahimik na ngumiti, na natiling tahimik. Mula sa karamihan, pinagmasdan ni Bulma ang estranghero na iyon ng may pananabik. Isang pamilyar na pakiramdam ang dumampi sa kanyang puso, ngunit hindi pa maintindihan ng kanyang isipan kung bakit. Bumalik si Goku sa arena at tumayo sa harap ng bagong nilalang. Nakakatakot ang hitsura nito. Tila may naipon itong puot at mali siya mula sa maraming kaluluwa na nakadirekta kay Goku. Isa sa mga anghel ang humakbang paharap at nagsabi. Tingnan natin kung ano ang mayroon ka, Goku. Ang iyong labis na kapangyarihan ay mabubura rito. Ang nilalang na ito ay isang pagsasanib ng mga puwersa ng mga God of Destruction. Ang mga kaluluwa ng Destroyer ay hindi namatay. Sila ay pinagsama sa isang katawan sa ilalim ng pangangalaga ng aking ama. Lahat ng Kaioshin ay buhay. Kaya madali ang muling pagbuhay sa kanila. Tumingin pabalik si Goku ng may kalupitan, ang kanyang mga kilay ay nakakunot at nagsalita sa isang tinig na matalas na parang lumang tipan. Sumusumpa ako na pupunta ako para sa inyo isa-isa. Dinungisan niyo ang mundo, ngunit bibilisan ko ang aking layunin. May isang bagay na mas dakila na nakakuha ng aking atensyon. Darating ako para dito. Sa malayong lugar sa kalawakan, ang mahiwagang nilalang ay ngumiti na parang narinig ang mga bulong ni Goku at nabasa ang kanyang pangako.
Pagkatapos ay bumulong sa sarili ng napakatahimik. Hinihintay din kita, Goku.